Madam Mu, ang tungkol sa Black Gold International, ang aming hawak na ay hindi pa rin nagpapakita ng mukha hanggang ngayon. Sa tingin ko, ang laban ng ito sa negosyo ay isa lamang pagpapakitang gilas. Si Lolo Mo ay isa ng bihasang eksperto. Hanggat narito siya, hindi matatalo ang ating Mu Group. Syempre naman. 50 taon nang naghahari si Lolo sa mundo ng negosyo. Kailanman ay hindi siya natalo sa laban. Black Gold International. Tingnan natin kung anong gulo ang kaya mong gawin. Hey! Magsisimula na ang magandang palabas. Napakalamig sa tuktok. Ang larong ito ay nakalagay dito sa loob ng 20 taon. Ang huling taong humamon sa akin ay naglaho na ng walang bakas sa mundo ng negosyo. Hindi alam ng mga kabataan kung ilang galaw ang itatagal mo sa mga kamay ko. Lolo Mo, matagal na tayong naglalaban ng palihim. Dapat ninyong pangalagaan ang inyong katawan. Baka biglang tumaas ang inyong presyon mamaya. Kailangan ko pa kayong ihatid sa ospital. Matalas ang iyong dila. Ang laro ng chess ay parang isang digmaan. Ang mundo ng negosyo ay parang isang larangan ng digmaan. Ang mabilis na pag-akyat ng mga kabataan ay hindi magandang senyales. Habang tumataas ang iyong pag-akyat, ay mas masakit ang iyong pagbagsak. Gaya na lamang ng larong ito. Dapat mong tansyahin ng maigi ang bawat galaw. Dahil kung hindi, matatalo ka sa buong laro. Magkasama ang panganib at pagkakataon. Habang mas mataas ang iyong kinatatayuan, ay mas maganda ang tanawin. Bata pa ako, kaya pa ng katawan ko ang anumang pagsubok. Ngunit kung si Lolo Mo ang babagsak, baka ikapahamak ninyo ito ng malubha. Napakawalang galang mo, mahilig kang makipagtalo. Masyado pa ring mayabang ang mga kabataan. Maganda ang pagkakaroon ng determinasyon. Ngunit huwag kang magsalita ng sobra-sobra. Kapag marami kang sinasabi, madali kang madudulas sa sarili mong dila. Baka pagdating ng oras, hindi mo man lang malalaman kung paano ka natalo. Wujen, ang bayan ng Wujen. Kung hindi mayabang, paano ka matatawag na kabataan? Nga pala, Lolo Mo, nakalimutan kong sabihin sa inyo, ang pinakagusto ko ay ang pagsira sa laro. Lahat ng bagay sa mundong ito, anuman ang uri nito, ay laging may butas. Ganyan ang laro ng chess. Ganyan din ang mga tao. Lolo Mo, tapos na ang laban, talo na kayo. Lolo Mo, tapos na ang laban, talo na kayo. Hindi ka panipaniwala. Ang 50 taong alamat ng Mu Group ay nagwakas na. Ang Black Gold International na ang nasa tuktok. Magbabago na ang ihip ng hangin sa mundo ng negosyo sa Haicheng. Meng Wan. Tayo na. Tunay ngang isang henyo ang Sir. Tunay ng kahanga-hanga ang bagong henerasyon. Ang pinakamataas na posisyon sa mundong ito ng negosyo ay ipinapaubaya ko na sa iyo. Lolo Mo, ang katanyagan at kayamanan ay mga panlabas na bagay lamang. Gusto ko lang ang mga hamon. Kailangan ko nang umalis. Ang batang ito, kung magkakaroon ng pagkakataon, gusto ko talagang makita kung sino talaga siya. Young Master, Black Gold International, nakaupo na sa pinakamataas na posisyon sa mundong negosyo sa Haicheng. Dapat nang ilantad sa publiko ang iyong tunay na pagkakakilanlan, pati na rin ang 4 na maharlikang pamilya ng Shangjing. Huwag muna tayong magmadali. Gusto kong bigyan ng sorpresa si Peipei. 3 taong kong ginagawa ang aking pagkakakilanlan. Kailanman ay hindi ako minaliit ni Peipei. Oras na para ipagtapat ang lahat sa kanya. Gusto ko siyang gawing pinakamasayang babae sa buong mundo. Alagaan mo muna ang grupo sa loob ng ilang panahon. Bumalik ka na muna. Masusunod po. 10 taon na, 4 na maharlikang pamilya. Dapat na nating tapusin ang lahat ng ito. Tatay. Nanay, bakit nangyari ito? Paano ito nangyari? Ah. Hoy, delivery guy. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Pasensya na. Nagmamadali lang ako. Nagmamadali. Ang negosyo ng grupo namin bawat minuto ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang oras na sinayang mo, kaya mo bang bayaran? Hayaan mo na, Meng Wan. Huwag mo nang pansinin ang maliliit na bagay. Ikaw. Ang datos na ito ay may malinaw na mga butas. Bakit hindi ito inaayos? Butas? Anong ibig mong sabihin? Bilib na talaga ako. Isang delivery guy lang. Marunong nang tumingin ng datos. Gawin mo na lang kung ano ang dapat mong gawin. Huwag mong sayangin ang oras ni Madam Mu. Mabuti na nga ang intensyon ko. Sige.
Parang nakikialam lang pala ako. Ito ang tatandaan mo. Sisabog ang negosyong ito sa loob ng 3 araw. TSK, baliw. Isang delivery lang, kung makasakala mo kung sino. Sandali lang, gusto kong marinig ang paliwanag mo. Mababayaran kita. Hey, Hindi ba't pinatatahimik mo ako kanina? madam mo, mukhang manloloko lang ang taong ito. Bagsak na ang Mo Group mula sa rurok nito. Bakit niyo pa pinapansin ang mga walang kwentang bagay? May 500,000 ang card na ito, para sa 1 minuto mo. Ano sa tingin mo? Mukhang ang babaeng ito, ang apo ni lolo mo. Mukhang interesante ito, dahil mukhang tapat ka naman. Sige, ako ay. Magsasalita na. Sinusubaybayan ko ang negosyong ito, pero malinaw na, maraming butas ang datos na ito, hindi ito tumutugma sa perang ipinuhunan. Malinaw na isa itong, peking ulat ng datos, kung hanggang ngayon ay hindi mo pa ito napapansin. Isa lang ang ibig sabihin niyan, may nanggugulo sa loob ng kumpanya mo. Puro kalokohan, isang tingin mo lang. Paano mo nalaman ang lahat ng iyan? Madam mo, sa tingin ko ay, pera lang ang habol niya. Salamat, iberipika ko ito. Karapat dapat sa iyo ang perang ito. Sinasabi ko sa'yo, ikaw lang ang may utak dito, alam mo kung ano ang mahalaga, hindi tulad ng iba riyan. Anyway, salamat sa 500,000 mo, umalis na siya. Madam mo, maaari bang huwag na kayong maging matigas ang ulo? Kahit may pera tayo, hindi ito dapat ginagastos ng ganito. Bakit? Sa tingin ko ay siya. May punto rin ang mga sinabi niya. Hindi ako papayag na malampasan ang Mo Group ngayon. Anumang bagay na maaaring maging banta, iimbestigahan ko ang lahat ng problema ng Mo Group. Lolo, patawad po. Huli na ako ng dating. Ano ba talaga ang nangyari? Paano po kayo natalo? Yuhei, matanda na si Lolo. Mula ngayon, ang Mu Group ay ipapaubaya ko na ng buo sa'yo. Black Gold International. Wala akong pakialam kung sino ang nasa likod mo. Sisingilin kita sa lahat ng atraso mo sa Mo Group. Ano? Sige, ire-report ko agad ito kay Madam Mo. Anong nangyayari? Bakit ka nagmamadali at natataranta ng ganyan? Madam mo, may masamang balita ko. Ang bagong sektor na binuksan ng grupo ay nagkaroon bigla ng butas sa mga datos. Sunod-sunod na ang pagkalugin natin. Lahat ng mga shareholder ay nakaharang ngayon sa opisina ng Mo Group. Naghahanap sila ng paliwanag mula sa inyo. Ano? Nagkatotoo nga ang lahat ng sinabi niya. Madam mo. Baka mas mabuting tawagin na natin si lolo mo. Hindi maaari, matanda na si lolo. Hindi na niya kaya ang ganitong gulo. Tayo na mismo ang lulutes sa problemang ito. Pero, huwag ka nang sumagot. Gamitin ang information network ng grupo. Hanapin niyo ang delivery man na iyon para sa akin. Sir Guo, napakaswerte niyo talaga. Ang babaeng ito ay talagang napakalupit. Sakto lang. Ay nako, Sir Guo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Pinipilit mo pa akong gawin ang bagay na ito. Yung bagay na nanginginig-nginig. Nakakahiya kaya. Pei. Napakaganda ng katawan mo. Di ba? Anong problema niyo, mga repa? Huwag kayong masyadong madumo. Ay nako, talaga naman. Sige, bibigyan ko rin sila ng gantimpala. Dapat bigyan mo rin ako ng gantimpala ha. Huwag kang magmadali. Paparating na ang gantimpala mo. Pasensya na sa istorbo. Hindi matawagan ng cellphone. Ang panginginig na ito. Sino ang bumili ng ZDB na ito? Pei. Bitawan mo ako. Pinagbibigyan na kita pero umaabuso ka pa. Ang lakas ng loob mong bantaan ako. Pei, ang mga taong yan. Wala silang balak na mabuti sa'yo. Ikaw pala yung walang kwentang boyfriend ni Pei. Nagkataon lang. Isang tagahatid lang ng pagkain. Kaya naman pala, ang mga basurang tulad mo ay laging marumi ang tingin sa ibang tao. Sa tingin ko, Binili mo ito para kay Pepe. Anong ibig mong sabihin? ay wala lang yun. Naghahanap lang kami ng kaunting thrill. Bakit? May nalabag ba akong batas ng langit? Ano ka? Tagapagtanggol ng katarungan. Kung paano namin gustong maglaro. Kailangan pa ba naming mag-report sa iyo? Chuling Feng, wala ka talagang mga mata. Si Ginoong Guo ay ang direktor ng Black Gold International, ang isang taong kasing husay niya. Anong masamang balak ang magagawa niya? Ano? Galing siya sa Black Gold International, ang isang basurang walang kwenta na tulad mo. Kailanman ay hindi malalaman kung ano ang ibig sabihin ng pagiging direktor ng Black Gold. Ganito ko ipapaliwanag sa iyo. Sa isang transaksyon lang, kumikita ako ng 10 milyon. Ikaw, nagde-deliver lang ng pagkain para sa barya-barya. Iyan ang agwat natin. Sa isang pitik lang ng daliri ko, mawawalan ka na ng trabaho. Masyado akong naging kampante. Nakayaan ng isang taong tulad mo. Na makapasok sa Black Gold International. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba ikaw ang masusunod sa Black Gold International? Tama, sa isang pitik lang ng daliri ko. Kaya kitang tanggalan ng trabaho. Pei, saan mo ba nahanap ang lalaking ito? Ang lakas ng loob magmayabang ng ganito. Nababaliw na ba siya o sadyang sira lang ang ulo? Pei, iwanan mo na siya at sumama ka sa aming Ginoong Guo. Siguradong magpapakasasa ka sa karangyan. Ang basurang ito na nasa leleyan ng lipunan. Ay hindi karapat dapat sa iyo. Iyan din ang nasa isip ko. Pepe, ngayong araw ay naghanda ako. Para mag-propose sa'yo. Hindi ako naniniwala.
Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Inihanda ko na ang singsing para sa iyo. Kung hindi ako nagkakamali, Dapat ay nagkakahalaga ito ng daan-daang milyon, ang puso ng perlas. Ikaw, na isang hamak na delivery guy, paano ka magkakaroon ng pera para pamili? ng ganito kamahal na luho. Pay. Huwag kang magpapalinlang sa batang ito. Siguradong peke lang yan. Sayang, na-excite pa naman ako sandali. Ayos lang na walang pera si Chuling Feng. Huwag kang puro kasinungalingan. Nabulag talaga ako noon sa lalaking ito. Pei, tinitiyak ko sa iyo. Totoo ang singsing na ito. Tingnan mo. Itigil mo na ang pagpapanggap. Ang isang hamak na basurang tulad mo ay hindi makakaakyat sa entablado. Mga bata, hindi pa ba kayo nakakapag-warm up? Sige, turuan niyo siya ng leksyon. Teka, anong nangyayari? Sinong nanggagago sa akin? Itigil nyo iyan. Ginoong Go, anong nangyayari? Sino ba sila? Ako ang direktor ng Black Gold International. Ikaw na basura ka? May karas ka ng loob na saktan ako. Nababaliw ka na ba? Sino ka sa akala mo? Para saktan ang mga tao ko. Sige, subukan mo akong saktan ulit. Naghahanap ka ng kakampi, ha? Suko na ako. Alis na tayo. Ang puso ng perlas na ito ay totoo pala. Ang delivery guy na ito ay hindi talaga ordinaryo. Siguradong may itinatago siyang lihim. Hindi ko akalain na ako, si Chuling Feng, ay magkakamali rin sa pagkilala sa tao. Nakakatawa talaga. Isa lang siyang babaeng walang alam at hindi marunong tumingin ng halaga. Hindi mo ito karapat-dapat. Salamat. Gayunpaman, bakit mo sinabi kanina na tauhan mo ako? Dahil simula sa sandaling ito, ikaw ay akin na. Ang kontratang ito ay nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Pirmahan mo na ito, kahit 10 buhay ka pang mag-deliver ng pagkain. Hindi mo kailanman kikitain ang halagang ito. Anong ibig mong sabihin? Gusto kitang kunin bilang aking chief advisor. Matalinong babae pala itong si Mu Yuhei. Sa ngayon, hindi pa pwedeng malaman ang tunay kong pagkatao. Ang pagpasok sa Mu Group ay isa rin. Isang napakagandang disguise. Pero kailangan muna susukat, ngunit dapat ko munang suriin ang kanyang kakayahan. Kailangan ko muna siyang bigyan ng pagsubok. Iniinsulto mo ba ako? Huaksha Delivery, ang serbisyo para sa lahat. Hamak na delivery boy ka lang. Akala mo naman kung sino kang mahalagang tao. Kinakaawaan ka lang ni madam mo. Kung hindi, sa katayuan mong yan. Kahit maglinis ng banyo sa Mo Group, hindi ka qualified. Ako, Juliet, ay hindi kailangan ng awa mula sa kahit kanino. Iyong 5 milyon, itabi mo na lang sa sarili mo at gamitin mo pambayad sa mga utang mo. Sandali lang. Maaari kang magbigay ng sarili mong presyo, basta ba ito ay makapilan. Handa akong tanggapin ito. Madam mo, sinasamantala niya ang pagkakataon para magtaas ng presyo. Masama ang intensyon ng taong ito. Kapag nakapasok siya sa Mo Group, baka gumawa lang siya ng malaking gulo. Tumigil ka na. Sabihin mo na ang presyo mo. 50 milyong piso. Gusto mo ba ng 500 milyon? Mali, ang gusto ko ay 50 bilyon. Paalisan mo na silang lahat. Walang kinalaman ang mga ito sa usapan natin. Anong pinaggagawa mo? Ang mga taong ito, ang mga direktang namamahala at mga pangunahing tauhan ng proyekto, hindi mo man lang sila tinanong. Tapos sasabihin mong wala silang kinalaman. Ikaw. Wala ka bang utak? Ngayon alam mo na kung bakit bumabagsak ang inyong Mu Group. Sino ang mag-aakalang si lolo mo na naging matalino sa buong buhay niya? Ay may mga apo na katulad ninyo na palala ng palala ang kalidad sa bawat henerasyon. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Iniinsulto mo ba ang aming madam mo? Huwag ka ng maraming Saturday. Kung ang galing mo sa pag-himod ng quick. Ay ginamit mo na lang sa trabaho. Hindi sana ganito kagulo ang lahat. Ito ba ang paraan ng Mu Group? Sa paghawak ng mga problema. Paakyatin mo na silang lahat dito. Makatakas ka man sa simula, hindi ka makakatakas sa huli. Sige na, pumunta ka na. Madam mo, sa laki ng problemang ito, ang pag-iwas at hindi pagpapakita ay tila sobra na yata. May respeto pa ba kayo sa aming mga shareholder ng kumpanya? Nandito kaming dalawa ngayon. Bilang kinatawan ng lahat ng mga shareholder, kailangan ninyong magbigay ng paliwanag sa amin. Huminahon muna kayong dalawa. Ang bagay na ito ay talagang kakaiba. Kasalukuyan pa rin kaming nag-iimbestiga. Alam nyo ba kung gaano kalaking pera ang nasunog sa investigasyong yan? Hindi nyo naman siguro kami pinaglalaruan, di ba? Posible bang dahil nagretiro na si lolo mo, ay gumuho na rin ang Mu Group? Kung guguho man ang Mu Group o hindi, hindi kayo ang magpapasya niyan. Sino ka ba? Napaka-arogante mo, masyado kang mayabang.
Matapos magretiro ni lolo mo, nawala na kayo ng direksyon. Kaya naman pala nagkakaproblema ang Mu Group. Sa tingin ko sa inyong lahat, puro lang kayo tahol. Mga wala lang kayong kwenta. Sino ka ba sa akala mo? Iyan ang upuan para sa pinuno ng Mu Group. Umalis ka riyan ngayon din. Isang upuan lang ito. Bakit ka ba kinakabahan? O baka naman pinagnanasaan mo ang pwestong ito? Ikaw. Madam mo, sino ba ito? Bakit kung sino-sino na lang ang dinadala niyo dito sa kumpanya? Tama, ang pinag-uusapan natin ay mga lihim na pangnegosyo ng grupo. Paano nyo hahayaang ang isang Hamak na tao lang ay makisali rito. madam mo, parang hindi nyo naman. Kami binibigyan ng halaga. Nagbibintang kayo nang hindi mo na inaalam ang katotohanan. Mukhang masyado na kayong nagmamadali. Kalokohan, syempre nagmamadali kami. May problema ang Mu Group. Pera namin ang nasusunog dito. Hindi pinupulot ang pera namin sa kalsada. Bata, umalis ka na rito. Hindi ko alam kung ano ang relasyon mo. Sa madam mo na ito. Pero ngayon, wala kang karapatang magsalita. Sinong nagsabing wala siyang karapatan? Hayaan nyo akong ipakilala siya sa inyong dalawa. Ito ang sa Mu Group na Chief Consultant, si Ginoong Chu. Chief Consultant. Ngayon ko lang narinig yan. Dahil ba wala kang kakayahan, Muyuhe? Kaya naghanap ka ng isang basurang tulad nito. Akala mo ba ganoon kami kadaling lokohin? Sa Mu Group, ay kailanman walang naging posisyon na Chief Consultant. Madam mo, parang ngayon lang, kayo gumawa ng ganitong kalokohan. Kapag nalaman ito ng iba na ang tanyag na Mu Group, Ay kumuha ng isang, hamak na tao para maging konsultant. hindi ba't pagtatawanan lang tayo ng buong mundo? Mga Ginoo. Gusto lang din ni Madam mo na malutas ang problema, kaya lang naman siya humantong sa ganitong desisyon. Desisyong palpak, kahit ikaw alam mong maling hakbang ito. Hindi ba alam yon ni Muyuhe? Sa tingin ko, gusto niya lang. Na tuluyang gumuho ang Mu Group. Tapos na ba kayo? Sabi nyo ng sabi, na gusto nyo malutas ang problema, pero ayaw nyo namang pakinggan ang sasabihin namin. Ano ba talaga ang gusto nyo? Muyuhe. Tinatawag ka lang naming. Madam mo dahil ako ka ni lolo mo. Iyon ay bilang paggalang sa kanya. Pero pagdating sa karanasan, Malayo ka pa sa amin. tama, kami ang mga veteranong nagtatag ng Mu Group. Kasama kaming nagpalago sa Mu Group mula sa wala. Ituring mo kaming mga nakatatanda sa iyo. Bakit parang nawawalan ka na agad ng pasensya sa amin? Ito ang apo ni lolo mo, na pinalaki ng maayos. Gusto niyo ba kaming takutin? Nakakatawa talaga. Masyadong masalimuot ang istruktura ng Mu Group. Kapapasok nyo pa lang sa kumpanya. Hindi niyo pa nga kilala ang lahat ng mga shareholder, kahit may itinatago pa kaming lihim. Sa tingin nyo ba ay karapat dapat kayong makaalam? Nagkakamali kayo kung sino ang umangat at bumabagsak sa mundo ng negosyo sa Haicheng, kung sino ang nalulugi at nananalo. Alam ko ang lahat ng iyan, lalo na pagdating sa inyong Mu Group. Kabisadong kabisado ko na ang bawat sulok nito. Lapastangang bata. Ang lakas ng loob mong magyabang. Siguro maliban sa Black Gold International at sa tao may hawak ng kapangyarihan sa likod nito. Walang sino man ang nangangahas na magsalita ng ganyan. Kung ganoon, pasensya na pero bibiguin ko kayo. Sabi nila, habang tumatanda ang tao ay lalong nagiging tuso. Pero ang inyong mga taktika ay napakababaw at walang kwenta. Kung ako sa inyo, hindi ako gagamit ng ganitong maruming paraan. At hindi rin ako magmamadali. Naintindihan ko na, kayo. Base sa mga sinasabi mo, Lumalabas na kami pa ang sumisira sa interes ng kumpanya. kayo ang nagsabi niyan. Alam ng taong may itinatagong dumi kung sino ang tinutukoy ko. Ikaw. Nakita ko na ang lahat ng datos ng proyektong ito, mula sa puhunang inilaan, hanggang sa inaasahang kikitain. Perpekto ang lahat. Tunay ngang malayo ang pananaw ni Madam Mu, kung magiging maayos ang takbo ng proyektong ito. Hindi matatawaran ang kikitain nito sa hinaharap. Pero hindi ito magtatagumpay dahil sa inyo, dahil may mga taong may masamang balak dito. Isang pagkatalo lang ang naranasan ni Lolo Mu, pero iniisip nyo na agad na agawin ang pwesto niya. Isang maling hakbang lang. At mahuhulog na kayo sa bangin. Tingnan nyo ang inyong mga sarili. Pagkatapos magsalita ni Sir Chu, Bigla kaming natauhan. Tunay ngang bata pa ay mahusay na. Tama, tama. Kanina lang, pasensya na sa aming pag-aasal. Oo, tama yan. Kung ganoon, tungkol dito. Dahil wala namang problema kay Madam Mo. Ibig sabihin ay may pag-asa pa ang Mu Group. May pag-asa pa. Hihintayin na lang namin ang magandang balita mula kay Madam Mo. Mauuna na kami. Palem. Madam mo, napigilan na ang pagkalugi natin. Mukhang tama nga ang hinala mo. Sabi ko na nga ba, bakit nung nagretiro si Lolo, ay biglang nagkaroon ng ganitong kalaking gulo? Tama nga ako. Baka na ito ng dalawang matandang iyon. Mahusay ang ipinakita mo ngayon. Mukhang hindi nasayang ang perang ibinayad ko sa iyo. Pero bakit mo ako pinigilan? Bakit hindi mo ako hinayaang ibunyag ang baho nila? Alam na ang totoo, pero wag mo nang sabihin. Mga piyesa lang sila sa laro. Sila lang ang nakikita sa ibabaw. Pero may ibang tao na talagang nagpapatakbo sa likod nito. Sa summit ng negosyo bukas, sumama ka sa akin. Malaking halaga ang ginastos ko para sa iyo. Kaya dapat mo akong paglingkuran ng maayos. Wala bang palakpakan? Ako ang kinatawan ng Black Gold. Kailangan pa ba ng palakpakan?
Sir Guo, ikinagagalak ko kayong makilala. Kaming dalawa ang mga kinatawa ng Mu Group. Ngayong lumalaki na ang Black Gold Group, umaasa kaming aalagaan nyo kami sa hinaharap. Napakabata pa ni Boss Guo pero marami na siyang narating. At may maganda pa siyang kasama sa tabi niya. Mukhang ang Black Gold International ay talagang pinapahalagahan kayo sa mundo ng negosyo dito sa Haicheng. May sisikat na namang bagong bituin. Masyado niyo naman akong pinupuri, mga boss. Matagal ko na itong nababalitaan. Ngayon lang tayo unang nagkita. Isang karangalan din ito para sa akin, si Guo Hao. Papasok na ang delegasyon ng Mu Group. Boss Guo, hindi ba ito iyong nasa gym noong isang araw? Zhou Chang, Chen Yuan, ang aga nyo namang dumating. Sayang naman ang paghihintay ko sa inyo ng ganoon katagal. Ngayong nagretiro na ang lolo nyo. Talagang hindi nyo na ako iginagalang. Nagkakamali po kayo, boss mo. Hindi sa wala kaming respeto sa inyo. Pumunta lang kami rito para tingnan ang sitwasyon. Sa bagay, sa mga nakaraang business summit, Ang Mu Group ang laging bida. ngayong biglang nagbago ang pwesto. Kailangan nyo nga talagang maglaan ng oras para makapag-adjust. Oh, Boss Guo, tingnan mo. Hindi ba ito yung sa gym noong isang araw? Iyong pakialamerang babae. Kaya naman pala napakalakas ng loob. Ang panganay na prinsesa ng Mu Group, si Mu Yuhei. Guo Hao, sa paningin ko, isa ka lang hamak na, basurang hindi na babagay sa ganitong okasyon. Ayusin mo na lang ang summit mo. Baka kasi sa susunod na taon, wala ka na uling pagkakataon. Boss Guo, huwag mo na siyang pansinin. Ang mga talunang gaya niya. Puro salita lang naman ang alam. Ha ha ha. Ah. Ikaw na babaeng walang kwenta. Nababaliw ka na ba? Ang baso ng tubig na ito ay para sa kawalan mo ng galang sa akin. Matuto kang lumugar bago mo ako kausapin. At para naman sa sampal na ito ay dahil hindi ka karapat-dapat para kay Chuling Feng. Ang babaeng taksil na gaya mo ay talagang dapat lang masampal. Ikaw. Mahal, inaapi ang babae mo. Wala ka bang gagawin? Mu Yuhei, hindi ba't sumusobra ka na? Sinasaktan mo ang tao ko sa harap ko mismo. Ito ang Black Gold International. Ako ang masusunod dito. Kaya kitang palayasin dito kahit kailan ko gusto. Tinatakot mo ba ako? Natalo nga ako. Tinatanggap ko iyon ng maluwag sa loob. Kayang tanggapin ni Mu Yuhei ang pagkatalo. Pero hindi ang isang taong gaya mo. Ang magyayabang sa harap ko. Ang kausapin ka ay isang malaking pabor na para sa iyo. Huwag kang masyadong abusado. Tama, habang nagpapakapayaso ka, lalong hindi ka rerespetuhin ng ibang tao. Sa tingin nyo ba ay karapat-dapat kayong gamitin ang pangalan ng Black Gold Group? Chuling Feng, anong ginagawa mo rito? Shuling Feng, paano ka nakapasok? Sinong nagpapasok sa iyo? Security, security. Anong klaseng trabaho ito? Sabi ko magpapasok ka ng tao. Bakit aso ang pinapasok mo? Pero, Walang pero, lumayas ka. Ako ang nag-imbita sa kanya. May problema ba kayo? Kaya pala kanina mo pa binabanggit ang pangalang Ginoong Chu. Ang tinutukoy mo pala ay ang basurang ito. Bantayan mo yung dila mo. Hindi pa ba sapat ang sampal na natanggap mo kanina? Sige, sige, Mu Yuhei. hindi ko akalaing papatul ka sa ganyang klaseng tao. Noong una, akala ko, Nakikialam ka lang sa hindi mo dapat pakialaman. Hindi ko akalaing may relasyon talaga kayo. Guo Hao, talagang. Wala kang sasabihing maganda. Sir Guo, baka mayroon lang pong hindi pagkakaunawaan. Siya po ang aming punong konsultant ng Mu Group. Ha ha ha. Siya, punong konsultant, si Chuling Feng. Anong karapatan o kakayahan niya para maging punong konsultant ng Mu Group? Anong ibig mong sabihin? Peipei, ikaw ang mas nakakaalam kung anong klaseng tao siya. Halika. Sabihin mo sa kanila. Si Chuling Feng ay ang dati kong kasintahan. Isang walang kwentang tagahatid ng pagkain. Ano? Isang tagahatid ng pagkain. Kaya pala pakiramdam ko ay may mali, ito pala ang katotohanan. Mu Yuhei, ano ba talagang nangyayari? Hindi ba dapat ay magpaliwanag ka sa amin? Wala akong dapat ipaliwanag.
Ano naman kung tagahatid siya ng pagkain? Walang pinipiling antas ang kakayahan. Basta't kaya niyang lutasin ang problema ng kumpanya. Siya ay bahagi ng Moog Group. Sige, sige. Nguyuhei, kung susundin ang sinasabi mo, kahit ang mga tagawalis sa kalsada o ang mga tagalinis ng banyo ay pwedeng maging konsultant sa kumpanya nyo. Napakabuti mo talagang tao. Nguyuhei. Sayang ang tiwalang ibinigay naming mga shareholder sa iyo. Naghahanap ka lang ng isang walang kwentang tao para lokohin kami. Baka naman may lihim talaga kayong relasyon. Yabang mo naman, Chu Lingfeng. Kilala kita. Alam ko kung anong klaseng tao ka. Ang isang dukhang tulad mo ay magkakaroon ng especially iya. Liu Peipei, napakatanga mo talaga. Ang tungkol sa pagiging tagahatid ko ng pagkain, hindi ba't ikaw ang nagkalat niyan sa lahat? Sasabihin ko sa inyo ang totoo, lahat ng kumpanya ng delivery sa Haicheng ay pagmamayari ko. Mayroon akong 30,000 tauhan. Isang tawag ko lang. Sa loob ng 30 minuto, may magdadala na ng impormasyon sa harap ko mismo. Kasama na kayo doon. Kung magkano ang ninakaw mo sa Moog Group para sa sugal, at ikaw naman, kung kaninong asawa ang sinisipingan mo gabi-gabi. Joe Chang, hayop ka. Pinagtaksilan mo ako. Sir Chen, makinig po kayo sa paliwanag ko. Ang mga larawang yan ay peke lang. Sinisiraan niya lang tayo. At saka, hindi ba? Nagnanakaw ka rin sa kumpanya para magsugal. Ang isa ay sugarol. Ang isa naman ay nanunulot at sumisiping sa asawa ng iba. Bagay na bagay talaga kayong dalawa, parehong basura. Kaya pala nagkakaproblema ang proyekto. Hindi pala ito isang aksidente. Ang pananatili ninyong dalawa sa Moog Group ay isang malaking kahihiyan sa kumpanya. Madam mo, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Ito ay puro kasinungalingan lang ng batang yan. Tama, ito. Ang mga larawang ito, siguradong peke ang mga ito ay Meng Wan. Dalhin mo sila pabalik sa kumpanya at bantayan silang mabuti. Bawat sentimong kinuha nyo sa kumpanya, sisiguraduhin kung walang labis, walang kulang, na iluluwa ninyo ang lahat ng iyan. Mga tauhan, halina kayo rito. Mo Yuhei, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. May mga makapangyarihang tao kaming kakampi sa itaas. Isang hamak na piyesa lang pala pero hindi mo alam. Nakakaawa ka talaga. Xu Lingfeng. Minaliit lang pala kita. Ang nangyari ngayong araw, ituring na lang nating usapang pamilya ng mga mo. Gawin na lang nating katatawanan para sa lahat. Di ba? Oh. Guo Hao, hindi ako nagpapalampas ng atraso. Natatakot ako na mamaya, ikaw na ang magiging katatawanan dito. Nagbibiro ka ba sa akin? Sa ganyang klaseng galawan mo, hindi mo ako matatakot. Bukod pa sa katotohanan ako ay nasa mataas na posisyon sa Black Gold International. Sa impluwensyang nasa likod ko. Kahit kayong dalawa ay hindi ako magagalusan kahit kititing. Ang impluwensyang nasa likod mo. Talagang naku-curious ako. Ang taong walang alam ay walang kinatatakutan. Sa Haicheng, bukod sa Moog Group, may mas malaki pang grupo ng interes sa Black Gold. Ang grupong ito ng interes ay kapantay lang ng inyong Moog Group. Iyan ang tatlong higanti ng Haicheng. Ang tatlong higanti ng Haicheng. Narito na ang mga kinatawa ng pamilya Zhao at pamilya Yuan. Napakasaya at napakaingay naman ang araw na ito. Narito na ang mga boss ng pamilya Zhao at pamilya Yuan. Bakit parang hindi ko nakikita ang boss ng pamilya Guo? Hindi ko alam. Baka natatakot na siya. Hindi ganoon kasimple ang mga bagay-bagay. Mga ginoo at ginang. Huwag na kayong magtaka. Ako ang tagapagmana ng pamilya Guo. Ang tatay ko ay si Guo Biao. Kaya naman, ang susunod na tagapagmana ng pamilya Guo ay walang iba kundi ako. Ano? Si Guo Hao ang susunod na tagapagmana ng Guo Group. Talagang itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao. May hawak siyang mataas na tungkulin sa Black Gold International. Ngayon, ang Guo Group ay siguradong lalong lulaipan ng mataas. Dalawang tito, matagal na tayong hindi nagkikita. Pamangkin, mukhang napakaganda ng iyong kalagayan ngayon. Ngayong araw, kaming dalawa ay sadyang pumunta rito para suportahan ka. Tunay ng kahanga-hanga ang mga kabataan ngayon. Ang ating tatlong higanti ng Haicheng ay kailangan mas umasa pa sa pamilya Guo sa hinaharap. Kailangan mas umasa pa sa iyo, pamangkin. Ikaw. Nakita mo na ba? Ito ang tunay na lakas. Ito ang tunay na kumpiyansa. Ngayong ako, si Guo Hao, ay may dalawang malalaking bundok sa likod ko. Ano ang ay lalaban ninyo sa akin? Hello, madam. Mukhang nahanap ko na ang iyong mapapangasawa. Nababaliw na yata itong si Muyuhei, di ba? Kahit malaki ang Moog Group, hindi na ito kasing ningning ng dati. Ang 50 taon ng kaluwalhatian ni Lolo Mo. Mukhang sisirain lang ng apong ito ang lahat. Pabagsak na talaga ang Moog Group, palala ng palala bawat henerasyon. Ngayon, may magandang palabas tayong mapapanood. Narinig niyo naman ang lahat, di ba? Ang nagwawagi ay hari, ang kaunan ay sawi. Pagdating sa katayuan sa mundo ng negosyo sa Haicheng. Muyuhei, wala akong pakialam sa iyo at kung ano man ang kinalaman mo sa basurang ito. Pero isa lang ang masasabi ko sa inyong dalawa. Mula ngayon, kailangan ninyong Mamuhay sa ilalim ng mga paa ko. Guo Hao, sa totoo lang.
May talento ka naman. Pero ang pinakamalaking problema mo ay, nakatingin lang sa ibaba ang mga mata mo. Anong ibig mong sabihin? Dahil mapagmataas ka, parang asong mababa ang tingin sa kapwa. Chu Lingfeng, nagpapasikat ka lang sa sandaling ito. Anong klaseng lalaki ang puro salita lang? Kahit na may kaunti kang galing, hanggang dyan ka lang, isa ka lang. Maliit na amo sa lele yan. Sa madaling salita, isa ka lang. Hamak na talunan na hindi nababagay sa taas. Gusto mong higaitan ng aking si Boss Wu. Wala ka pa sa kalingkingan niya. Naging walang kwentang konsultant ka lang. Akala mo naman ay kung sino ka ng sikat, kahit si madam mo ay wala sa paningin ko. Sino ka ba sa akala mo? Tanungin mo ang inyong si Boss Cheng, kung sino ba talaga ako. Madam mo, masyadong malaki ang gulo na ginawa ni Chu Lingfeng. Mukhang sa pagkakataong ito, ang group ay tuluyan ng kinalaman ng buong mundo ng negosyo sa Haicheng. Huwag kang matakot, may solusyon sa bawat problema. Ako ang mananagot kapag nagkaproblema. Nguyuhei. Kayong pamilya mo, talaga bang gusto ninyong guluhin ang mundo ng negosyo sa Haicheng at gumawa ng malaking gulo? Kinalaban mo kami ngayong araw. Natatakot ako na baka hindi mo kayanin ang balik nito. Guo Hao, baka ikaw ang hindi makakayanan nito. Sinabi ko na sa iyo noon pa, mapaghiganti akong tao at bawat utang ay dapat bayaran. Binangga mo ako noon. Kaya huwag mong asahang makakaalis ka ng walang gallows. Teritoryo ko ito. Hahayaan ba kitang mapahiya ako sa sarili kong lugar? Mga tauhan, lahat ng may apelyidong Morito, itapon nyo palabas. Sige, sige. Sheng Yan, tingnan mong mabuti. Ito ang tauhang tinuruan mo. Napakayabang, hindi ba? Chu Lingfeng, anong ginagawa mo? Sa ganitong sitwasyon, nagpapasikat ka pa rin ba? Kayo ang nagpapasikat dito. Kayo ang nagpapasikat. Maligayang pagdating, Boss Cheng. Boss Cheng, bakit po ang aga ninyo? Maya-maya pa naman magsisimula ang summit. Maaga. Kung nahuli ako ng dating, baka hindi na matuloy ang summit na ito. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang bagay na ito. Dahil sa respeto sa tatay mo, binigyan kita ng pagkakataon. Pero ganito lang ang ginawa mo. Boss Cheng, totoo po, may nangyaring hindi inaasahan. Pero hindi ko rin po akalain. Hindi inaasahan. Tingin mo ba sa akin ay tanga? Nakita ko ang lahat ng ginawa mo kanina. Boss Cheng, huminahon po kayo. Mayroon lang pong kaunting aberya kanina. Ang lahat ng narito ay makakapagpatunay na ang batang si Guo ay talagang ginawa ang lahat ng makakaya niya. Hindi niya ito sinasadya. Tinanong ba kita ang mga usapin sa Black Gold Group? Ano ang kinalaman niyan sa pamilya Zhao nyo? Ito ay internal na usapin ng Black Gold. Huwag na tayong makialam. Manood na lang tayo sa mangyayari. Ngayong araw, talagang gusto kong makialam sa mga internal na problema ng Black Gold. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari sa isang piasong gaya ko. Ngayong araw, ano ba talaga ang kahihinatnan nito? Narito na sina Mu Yuhei at Sir Cheng Yan. Kayong mga tagapamilya mo, huwag na kayong magpanggap. Ang mga talunan ay dapat manatiling tahimik. Bantayan nyo ng maigi ang aso nyo. Guo Hao, anong sinabi mo? Sabi ko, hayaan ang pamilya mo. Nabantayan ang aso nila. Hangal, sa tingin ko ikaw ang tunay na aso rito. Sir Cheng, pakinggan nyo ang paliwanag ko. Tingnan nyo, kagagawan lahat yan ng lalaking tuna yan. Nakita nyo ba ang upuang yon? Sinira niya ang lahat ng yan. Wala akong kinalaman dyan. Sheng Yan, ito na ang sinasabi ko sa inyo tungkol sa mga internal na problema ng Black Gold. Ang ganitong klase ng tao, paano nyo nakuha pang ipasok sa loob ng Black Gold? Hoy Chu, usapin ito ng Black Gold. Ano bang pakialam mo rito? Anong karapatan mong sumabat? Ang lakas pa ng loob mong magmayabang. Hindi ka pa ba nadadala sa sampal? Sir Cheng, bakit nyo ako sinampal? Nagagawa mo pang magdahilan sa harap ko. Sa totoo lang, kanina pa ako dito. Nasa likod na ako at nakita kita sa CCTV. Ginamit mo ang pangalan ng grupo para gumawa ng kalokohan. Wala kang respeto sa kahit sino. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Sir Chu, hindi ko malalaman kung anong ginagawa nyo ng patago. Kung anong klaseng dumi ang ginagawa nyo. Ano? Tinawag nyo siyang Sir Chu. Hindi ba kayo nagkakamali? Isa lang siyang hamak na delivery rider. Paano nyo nakilala ang isang taong nasa leleyan na gaya niya? Napakabobo mong babae. Nagkaroon kayo ng relasyon ni Sir Chu. Isang malaking biyaya yun para sa iyo. Wala kang karapatang tawagin lang sa pangalan. Ang kagalang-galang na si Sir Chu. Ngayong araw, mas gusto mo pang magbigay ng totoong respeto sa isang delivery rider. Pero ayaw mo man lang akong bigyan ng kahit isang pagkakataon. Kahit gaano pa kaganda ang mga salita mo. Habang buhay ka na lang magiging isang aso. Guo Hao, maaari mo akong insultuhan. Pero alam mo ba, Kung sino ang tinatawag mong basura, kung gaano kataas ang katayuan niya, si Sir Chu. Si Sir Chu ang pinakaimportanteng panauhin ngayong araw. ang Chu Lingfeng na ito, may koneksyon pala kay Cheng Yan. Posible kayang siya nga ang iniisip ko, ang misteryosong tao sa likod ng Black Gold. Talagang nakakaaliw ito. Isang basurang walang pinagmulang pamilya ay itinuturing na mahalagang panauhin ng pinuno ng Black Gold International.
Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kakaiba talaga ito. Mukhang hanggang dito na lang ang kinang ng Black Gold. Hintayin nyo lang kapag nakabalik na ako sa pamilya Guo. Tiyak na tatapakan ko kayong lahat. Ang mag-amang Guo. Gusto kong makita kung anong gulo ang kaya ninyong gawin. Huwag mong kakalimutan. Ang buhay at kamatayan ng pamilya Guo ay nakasalalay sa mga kamay naming mga taga Black Gold. Ha ha ha. Mukhang kailangan ko na naman kayong biguin. Kung hindi ako nagkakamali, ang Guo Group ay matagal na lihim na nakahanap ng malakas na masasandalan. Tama. Xu Lingfeng. Kahit nagaling ka lang sa leleyan ng lipunan, mukhang may laman naman pala ang utak mo. Ganito na lang, huwag ka nang sumunod sa pamilya mo, sumama ka sa akin. At sinisiguro kung magiging maganda ang kinabukasan mo. Pamangkin, hindi ka naman siguro nagbibiro. Sa mundo ng negosyo sa Haicheng, ang mas makapangyarihan pa sa ating tatlo ay ang Black Gold International lang. Tama, hindi tayo dapat masyadong kampante sa pananalita kapag ginalit natin ng gusto ang Black Gold. Madaling magigiba ang pamilya Guo. Masyado kayong nag-aalala, mga tito. Napakalawak ng mundo ng negosyo. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa iisang puno. Kapag lumabas na kayo, malalaman ninyo na ang Haicheng natin para sa labas ay isa lamang tupang nakahandang katayin. Kung gusto ninyong mabuhay ng matagal, dapat malayo ang inyong pananaw. Shangjing. Xu Lingfeng. Marami ka palang alam. Medyo humahanga na ako sa'yo. Hindi na kailangan. May mga bagay na mas alam ko kaysa sa'yo. Sige, magmayabang ka pa. Ang galing mong maghambog. Talagang may ibubuga ka rin. Pero hanggang salita ka lang naman, walang laman. Ginoong Chu, kung totoo man ito, nakontrolado na ng Shangjing ang pamilya Guo, ibig sabihin, ikaw ang pakay nila. Nalaman na ba ng apat na matatandang yun? Kung nakuha ng pamilya Guo ang pabor ng Shangjing, natatakot ako na ang mundo ng negosyo sa Haicheng ay magkakagulo na naman ng gusto. Oo, balita ko ang apat na maharlikang pamilya ng Shangjing ay may hindi mapapantayang kapangyarihan. Kahit alin pa sa mga pamilya niyan, ang nasa likod ng pamilya Guo, isa itong malaking bundok na mahirap lampasan. Tama, may malakas ng puwersa sa likod ng pamilya ko. Iyan ay ang isa sa apat na dakila ng Shangjing. Ang nangunguna sa lahat, ang pamilya Duan. Sino si Guo Hao? Lumabas ka rito. Duan Jian, bakit siya nandito? Xu Lingfeng, huwag mong sabihin ang babae ito ay may kinalaman din sa iyo. Ang hilig mo talagang mambabae. Sino ba talaga si Guo Hao? Lumabas ka rito. Ano bang pinaputok ng batsi mo? Saan galing ang bastos na babaeng ito? Kahit gusto mo pang maningil ng utang sa pag-ibig, tingnan mo naman kung nasaan ka. Ikaw. Ikaw pala si Guo Hao. Guo Hao, alam mo ba na hinahanap mo talaga ang sarili mong kamatayan? Nagmamarunong lang itong si Guo Hao. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikita ang totoong sitwasyon. Ang pag-alis ni Ginoong Chu ay pagbibigay sa inyo, sa pamilya Guo, ng pagkakataong mabuhay. Hanggang ngayon ba naman ay hindi mo pa rin matipong ang bibig mo? Bakit naman ako tatahimik? Ngayong nandito na si Binibining Duan, mapapatunayan niya na ang mga sinabi ko ni Guo Hao ay hindi biro. Guo Hao. Kayang-kaya kang suportahan ng pamilya ko, ang pamilya Duan. Talagang ginamit mo itong puhunan para magmayabang. Pero sa kasamaang palad, sa maling lugar mo ito ginamit, at higit sa lahat, sa maling tao mo pa ito ginamit. Binibining Duan. Anong ibig mong sabihin? Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin nakikita ang lala ng sitwasyong ito? Ang relasyon ni na Binibining Duan at Ginoong Chu ay hindi lang basta-basta. Nako, malaking gulo ang pinasok mo. Imposible. Ang Binibining Duan ay ang heredera ng pamilya Duan. Ang lalaking ito ay isa lamang. Basurang tagahati ng pagkain. Langit at lupa ang pagitan nila. Paano mangyayari magkasama sila? Kahit patayin mo pa ako, hindi ako maniniwala. Tumigil ka na sa pagsasalita. Lumuhad ka agad sa harap ko. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Ginoong Chu. Tay, pinapaluhod mo ako kay Binibining Duan. Tatanggapin ko ba yun? Pero ang paluhurin ako sa, Basurang tagahatid ng pagkain na ito, hindi mangyayari yan. ako na ang magsasabi sa iyo kung bakit. Dahil siya ang mapapangasawa ko, ni Duan Jian. Ang mapapangasawa kong si Xu Lingfeng. Sino ka ba talaga? Bakit may kinalaman ka sa pamilyang Duan ng Shangjing? Noong nakaraang mga araw lang, isa lang siyang mabahong tagahatid ng pagkain. Ilang araw pa lang ang lumipas. Naging bigati na siya agad. Oo nga, 3 taon akong sumama. Sa walang kwentang taong ito, noon pa man ay ganito na siya. Mukhang basura at walang silbi. Paanong nagkaroon siya ng ganito kataas na posisyon? Yan ay dahil wala kayong mga mata. Kung alam ko lang, na ganyan ang gagawin niyo sa Kuya Chuko. Hindi lang ito ang aabutin ninyo. Itinago mo pala ang singsing na ito. Sayang naman kung itatapon lang ang ganito kagandang bagay. Leo Peipei, nakikilala mo pa ba ang singsing na ito? Paano kung sabihin ko sa iyo na ito ang tunay na puso ng perlas bilang isang babae? Napakababa pala ng tingin mo sa mga mamahaling bagay. Kaya naman pala, nagagawa kang paikutin ng basurang si Guo Hao. Imposible. Hindi maaari, mahal ko. Alam kong mahal mo pa rin ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, kahit isa lang. Napakalandi mo at walang katapatan. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Ginoong Chu, anong gusto mong gawin sa kanya? Kuya Chu, bakit mo ba ako iniiwasan? Duan Jian, bitawan mo ako. Ayaw ko. Ikaw kaya ang mapapangasawa ko. Duan Jian, wala nang pag-asa sa ating dalawa. Bakit?
Maayos naman ang pagsasama natin noon, di ba? 10 taon na ang nakalilipas, ginamit ako ng inyong 4 na maharlikang pamilya. Pinagbintangan niyo ako at sinubukang ubusin ang buhay ko. Kahit ang kasunduang ito sa kasal, ay puno lang ng panlilinlang. Duan Gian, kung talagang gusto ng lolo mo na ipakasal ka sa akin. Hindi niya sana winasak ang pamilya ko at pinatay ang lahat. Pero, binibining Duan. Hindi yata maganda ang ginagawa mong iyan. Ang tungkol sa amin ni Kuya Chu, ano bang pakialam mo? Siyempre, may pakialam ako. Si Ginoong Chu ay kinuha ko sa malaking halaga. Bilang aking konsultan, hindi siya narito para makipaglandian sa iyo. Shuling Feng, tara na. Madam mo, salamat sa pagtulong sa akin kanina. Hanggang kailan mo pa ba itatago ang totoo sa akin? Ikaw ang makapangyarihang tao sa likod ng Black Gold. Ano bang sinasabi mo? Dahil lang ba kilala ko si Cheng Yan? Masyado namang mabilis ang paggawa mo ng conclusion. Ang makuha ang ganitong respeto mula kay Cheng Yan, at ang pagkakaroon ng espesyal na relasyon sa anak ng pamilya Duan, dito sa Hai Cheng. Bukod sa taong nasa likod ng Black Gold, wala na akong maisip na iba pa. Haka-haka mo lang yan. Madam mo, anong ginagawa mo? Hindi ka nga nakapaganda. Ng isang poging pose. Chu Lingfeng. Siguraduhin mong hindi mo ako niloloko. Young Master, may balita galing sa Shangjing. Ganap na nating nakontrol ang pamilya Fang. Sa isang utos mo lang, ang pamilya Fang ay babagsak na. Magaling. Ngayon, hihintayin na lang nating kumagit ang isda sa pain. Nandito ka na pala, sa itsura mo. Mukhang hindi naging maayos ang summit ngayong gabi, Lolo, alam mo naman ang lahat. Pero nagtatanong ka pa rin. Ang Ginoong Chu na yun, ano ba talaga ang relasyon nyo? Hindi kaya siya na ang magiging apo kong lalaki? Lolo, ano bang pinagsasabi mo? Nga pala, May gusto sana akong itanong tungkol sa isang tao. Tingnan mo. Kilala mo ba ang taong ito? ito ang Ginoong Chu na yun. Guwapo siya. Pumili ka ng araw at dalhin mo siya rito para makilala ko. Pwede bang magseryoso ka naman? Pero, Talaga bang hindi mo siya kilala? bakit ko naman siya kailangang makilala? Yu Hei. Bakit parang ang kakaiba mo yata? Ano ba talagang nangyayari? Sa buong mundo ng negosyo sa Hai Cheng, ikaw lang ang nakakita sa tunay na pinuno ng Black Gold. Hindi kaya si Chu Lingfeng talaga yun? Pinaghihinalaan mo ba na siya ang nasa likod ng Black Gold? Huwag mo nang sayangin ang oras mo, aking mahal na apo. Ang taong nasa likod ng Black Gold International ay hindi ko pa talaga nakikita. Ano? Imposible yan. Kung pati ikaw ay hindi pa siya nakikita, sino ang nakatunggali mo sa laro noon? Sa totoo lang, Noong araw na yun, ako lang ang nandoon. Tungkol naman sa misteryosong taong yun, mukhang hindi pa ito ang oras para magpakita siya. mukhang marami pang sikreto ang Black Gold. Ang Ginoong Chu na ito, kahit hindi ko pa siya nakikita, ngunit, nararamdaman ko na isa siyang pambihirang tao. Dapat mong sunggaban ang pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Lolo. Alam ko ang ginagawa ko. Ang Mu Group dito sa Hai Cheng ay 50 taon na. Malapit na ang anibersaryo. At ngayon, muling uusbong ang gulo sa mundo ng negosyo sa Hai Cheng. Apo, kailangang mag-ingat ka na. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Walang sino man ang makakasakit sa ating Mu Group. Wala kang kwenta. Kahit sino na lang ang binabangga mo, talagang kailangan mo pang kalabanin ang mga taga Shangjing. At ang masama pa, ang mapapangasawa ni Miss Duan. Pinaghirapan kong makuha ang koneksyong ito sa Shangjing. Ngayon, sinira mo lang ang lahat. Bata ka, Tae. Hindi ko po kasalanan ito. Kung alam ko lang na ang lalaking yan na si Chu ay napakaganda ng hinapangan nila. Hindi ko sana siya kinalaban. Tama na, tama na. Anong silbi ng mga salitang yan ngayon? Tadhana nga naman, ito na ang kapalaran nating mag-ama. Siguradong wala na tayong puwang dito sa Hai Cheng. Humanap na lang tayo ng ibang lugar para makapagsimula muli. Tai, hindi ko matatanggap ito. Bakit ang pamilya Guo ang kailangang magsakripisyo? Hindi ko ito mapapalampas. Kahit hindi mo kaya, kailangang lunukin mo. Dapat mong malaman, ang mga taong yun ay mga makapangyarihang tao na abot hanggang langit ang impluensya. Sa pagkakataong ito, Na hindi nila tayo tuluyang pinulbos na mag-ama, ay isang malaking himala na. Bakit? May iba ka pa bang paraan? Siyempre, may paraan. Hindi kayo pinabayaan ng Shangjing.
Ginoong Fang, nanggaling pa kayo sa malayo mula Shangjing para lang ba pagtawanan kami? Guo Hao, alam kong kayong mag-ama ay punong-puno ng galit. Pero dahil dumating ako, magbabago ang takbo ng mga pangyayari. Anong ibig ninyong sabihin, Ginoong Fang? Tandaan ninyo, ang pumatay sa aming kabuhayan ay si Duan Jian mula sa inyong 4 na mahalikang pamilya. Ngayon naman, heto kayo at nagkukunwaring mabait. Ano ba talaga ang pakay ninyo? Huwag kang masyadong mainit. Sadyang matigas ang ulo ni Jian, pero hindi niya kayang katawin ang panindigan ng 4 na mahalikang pamilya. Naparito ako ngayon dahil gusto ko kayong muling makausap tungkol sa pakikipagtulungan. Pakikipagtulungan. Anong ibig ninyong sabihin, Ginoong Fang? Siyempre, alam na ng Shangjing ang nangyari sa inyo. Nag-aalala na ang 4 na nakatatanda, kaya handa na silang sakupin ang buong mundo ng negosyo sa Haicheng. Kahit ang Black Gold o ang Mu Group ay parehong pababagsakin. Pagdating ng oras na yon, kaming 4 na mahalikang pamilya ay itatalaga kayong dalawa bilang aming mga kinatawan. Sa panahong yun, kayo na ang magiging pinuno ng Haicheng. Ginoong Fang. Mukhang hindi yata ganoon. Kasimple lang iniisip ninyo. Hindi ba natin pinag-uusapan na nasa likod ng Black Gold International? May isa pang makapangyarihang amo na hindi pa nagpapakita. Kahit ang Mu Group lang, ay hirap na kaming talunin. Ngayon, may kasama pa siyang isa. Isang magiging manugang mula Shangjing na tumutulong sa kanya. Kahit kayo pa. Mahirap talaga itong gawa ng paraan. Ang tinutukoy mo ba ay si Chu Lingfeng? Oo, siya nga. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako naparito. Isa lang siyang ligaw na kaluluwa na hindi nakatagal sa Shangjing. Hindi siya dapat ikatakot. Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. 10 taon na ang nakalilipas, si Chu Lingfeng ay na-blacklist na ng mundo ng negosyo sa Shangjing. Ngayon, kung saan-saan na lang siya nagtatago. Ngayon nakasama siya sa group, masasabi natin, nakahanap lang siya ng matataguan para pahabain ang hininga niya. Napakadali lang siyang pabagsakin. Pero kahit na ganoon, paano naman kay Miss Duan? Paano tayo magpapaliwanag sa kanya? Tutal, may kasunduan sa kasal ang 2 pamilya nila. Maaari mong itanong kay Ginoong Duan, kinikilala ba ng matanda ang kasunduang yon? Isang taktika lang yon. Ang halaga ni Chu Lingfeng ay matagal nang naubos at nakuha na namin. Napakabuti. Kung ganoon, susunod kami sa lahat ng plano ni Young Master Fang. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Mga Ginoo, salamat sa pagdalo ninyo sa ika-50 anibersaryo ng Mu Group. Ako, si Mudak Ian, ay 50 taon nang naghahari sa mundo ng negosyo. Ang makita ang tagumpay na ito ngayon, ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Halika, nais ko kayong itagay. Maligayang pagbati sa ika-50 anibersaryo ng Mu Group. Lolo mo, ang inyong kahangahangang buhay, ay matagal nang hinahangaan naming mga nakababata. Kahit na ang Black Gold International, ay naging kaaway dati ng Mu Group. Ang paghanga ko sa inyo, ay buong puso at tapat. Ang tagay na ito, ay iniaalay ko sa inyo sa ngalan ng Black Gold International. Halika. Salamat, Sir Cheng. Napakamaalalahanin mo. Bakit wala pa rito si Ginoong Chu? Ano bang ginagawa ni na Chu Lingfeng at Meng Wan? Ano bang kalokohan ang pinaggagawa nila? Tingin ko, ang lalaking iyon na ang apelyido ay Chu. Ay natatakot ng magpakita. Personal na pumunta rito ang mag-amang Go ngayon. Siguradong may masama na naman silang balak. Sir Cheng, hindi ito ang teritoryo ng Black Gold. Huwag kang makialam sa mga bagay na wala kang kinalaman. Mga hindi inanyayahang panauhin. Natatandaan kong hindi ko kayo inimbita. Oo nga. Bagsak na ang pamilya Go ngayon. Kaya kailangan namin pumunta kahit walang imbitasyon. At saka, Sa napakahalagang araw na ito, paano namin hindi maipakikita ang aming paggalang kay lolo mo? Kaya naghanda kami ng isang espesyal na regalo. Umaasa kaming tatanggapin ito ni lolo mo nang may ngiti. sino ang may kailangan sa mga basura ninyo? Alisin nyo yan dito. Ang lahat ng dumarating ay panauhin. Ngayon, ang Mu Group ang punong abala. Wala sa aming ugali ang magpaalis ng bisita, mga tauhan. Ipaghanda ng upuan ng mag-ama. Huwag na kayong masyadong mag-abala. Bakit kailangan pang magpakahirap, lolo mo? Narito lang kami para mag-abot ng regalo. Guo Hao, ibigay na ang regalo. Saan ba kayo nanggaling? Bakit ngayon lang kayo? Sa pagkakaalam ko, ang pamilya ng Shangjing noong unang panahon ay may itinapong anak na babae na napadpad sa Haicheng. Ang hindi lang malinaw ay kung sino ang taong yon at kung kontrolado ba siya ng Shangjing. Chu Lingfeng. Akala ko ba ay may mahalagang impormasyon kayo ibubunyag? Akala ko ay hindi ka na maglalakas loob ng makikita nito. Kayong mag-ama, mukhang kawawa na nga kayo sa lagay na yan. Pero nakabantay pa rin kayo sa akin at ayaw mong bumitaw. Bata, huwag kang masyadong mayabang. Guo Biao, ang ugali mo ngayong araw ay habang nalagong araw noong lumuhad ka sa harap ko. Dahil narito kayo para magbigay ng regalo, dapat ay maging masaya tayo.
Kahit nasabihin katamtaman lang ang galing ninyong dalawa, pagdating naman sa pagsisipsip at pagpapalakas, ay talaga namang mahusay kayo. Gaya na lang ng Red Jalong ito, napaka-perpekto ng pagkakapili ninyo. Chu Lingfeng, alam mo ba talaga kung anong kamalasan ng ibig sabihin ng pagreregalo ng orasan? Lolo mo. Napakaganda ng kahulugan ng Red Jalong ito. Nabalitaan ko na ang anti-gang orasan ito ay gawa sa napakahusay na sining. Hindi ito hihinto sa loob ng 100 taon. Hindi ba't hangad nito para sa Mu Group na maging isang kumpanyang tatagal ng 1 siglo? Ha ha ha. Tama ang sinabi ni Ginoong Chu. Ang mabuting intensyong ito ay hindi ko na matatanggihan. Chu Lingfeng, naghahanap ka ba talaga ng gulo? Guo Hao, sakitid ng utak mong yan. Huwag ka nang lumabas para magpahiya ng sarili. Hindi ba pwedeng manahimik ka na lang bilang isang mayamang tagapagmana? At ikaw rin, Guo Biao, sa ganyang utak ng anak mo. Paano mo siya nagawang hayaang lumabas sa publiko? Ano bang ipinagmamalaki mo, bata? Porket sinuportahan ka lang ni Binibining Duan. Nang isang beses. Bakit? Akala mo ba talaga ay importante ka na? Tama. Chu Lingfeng, isa ka lang palang umaasa sa babae pero kung umasta ka ay parang kung sino. Magaling ka talagang mambola at gumamit ng mga babae. Mukhang malaki ang galit ninyo sa akin. Nakakatawa naman, kayong mag-ama ay tila hindi pa alam kung anong klaseng tao ang binabangga ninyo. Kahit wala pa si Binibining Duan, ang kakayahan ni Ginoong Chu ay hinding-hindi ninyo mapapantayan. Pinapayuhan ko kayo na mag-ingat sa mga kilos ninyo. Huwag na kayong gumawa pa ng gulo. Ayos lang, gusto ko ring marinig kung ano ang mga hinaing nila laban sa akin. Mga payaso lang naman sila na nagmamarunong. Ang kinahinatnan ng mag-amang ito sa ganitong kalagayan ay bunga lang ng sarili nilang mga maling gawa. Binibining mo, mukhang maganda ang timpla mo. May gana ka pang magbitiw ng mga mapangyayang salita. Ang inyong Mu Group ay matatapos na ngayong araw. Pananakot lang yan na walang basehan. Wala akong natatandaang ginangga akong kahit sino. Sayang lang at pinrotektahan ninyo. Ang isang kriminal mula sa Shangjing, ang basurang gaya niya. Ay hindi man lang karapat dapat na maging asawang nakatira sa pamilya Duan. At ano naman ngayon, narito tayo sa Haicheng. Dahil kinuha namin si Ginoong Chu. Ibibigay namin sa kanya ang buong tiwala namin. Hindi lahat ng tao ay gaya ninyo, na mga sip-sip sa may kapangyarihan. Kinuha namin si Ginoong Chu. Dahil alam namin ang kanyang kakayahan. Wala kayong karapatang husgahan siya. Matandang hakluban. Nalilito na ba ang ulyanin mong isip? Bago ka kumuha ng tao, dapat mo muna siyang imbestigahan. Ang taong ito ay magdadala lang sa Mu Group nyo ng isang malaking sakuna. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong insultuhan ng Kuya Chuko. Tingin ko, kayong mag-ama ay ayaw na yatang mabuhay. Ang lakas ng loob mong insultuhan ng Kuya Chuko. Tingin ko, kayong mag-ama ay ayaw na yatang mabuhay. Jian, bakit nandito ka pa sa Haicheng? Alam ko namang ang dalawang asong iyon ay hindi titigil ng ganoon na lang. Natatakot akong guluhin kanila, kaya nanatili ako. Binibining Duan, nag-abala ka pa talaga. May mga taong hindi marunong tumano ng utang na loob. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Sino ka sa akala mo para magsalita ng ganyan dito? Binibining Duan, Binigyan na kita ng sapat na respeto. dati, pinilit mo ang pamilya Guo na putulin ang ugnayan sa Shangjing. Ngayon, ano pa ang gusto mo? Kahit taga-pamilya Duan ka pa, hindi ka dapat sumobra ng ganyan. Sumobra, ang kalabanin ng Kuya Chuko, hindi ko pa kayo tuluyang inubos, ay malaking pabor na sa inyo, at nagagawa nyo pang tumahol dito. Binibining Duan, Anong meron sa kanya para maging sunod sa Niren ka? at magpakakyot sa likuran niya. Guo Hao, ayusin mo ang pananalita mo. Kundi, huwag mo akong sisihin kung mawalan ako ng galang. Sige, magpanggap ka, ituloy mo lang ang pagpapanggap. Xu Lingfeng, kung wala si Binibining Duan, Wala kang kwenta. mga bulag sa katotohanan, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Kung kakalabanin niyo si Binibining Duan, may pag-asa pa kayong mabuhay. Pero kung si Ginoong Chu ang kinalaban niyo, siguradong wala na kayong paglalagyan. Xu Lingfeng, masyado kitang minaliit. Hindi lang ang Mu Group Pati na rin ang Black Gold International. ay napaikot mo sa iyong mga kamay. Tanungin mo ang konsensya mo. Kaya mo ba talagang sikmurain ito? Go Hao, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sige. Una, ngayong araw, ibubunyag ko ang iyong pagpapanggap. Siya. Si Chu Lingfeng ay isang salot na itinakwil ng komersyo sa Shangjing. Ang pananatili niya Ay magdadala lang ng mas mabigat na pasanin sa Haicheng. Kaya pala kahit may koneksyon siya sa Shangjing, ay nananatili siya dito sa Haicheng ng matagal. Iyon pala ay dahil ang mga makapangyarihan sa Shangjing ay nagsama-sama para itakwil siya. Kung ganoon ang sitwasyon, kapag kinupkup siya ng Mu Group, siguradong mapapahamak sila. Anong tinatawa-tawa mo dyan, bata? Tinatawanan ko lang kung gaano kayo kaangal. Ginagamit na kayo, hindi nyo pa alam. Kayong mag-ama, makinig kayo sa payo ko. Ang malaman ng bagay na ito ay walang idudulot na mabuti sa inyo. Ang gulo kung saan sangkot si Ginoong Chu ay higit pa sa inaakala nyo. Kung madadami talaga kayo, magiging mga hamak na pyesa lang kayo sa labanang ito. Isang basurang pinupuntirya ng 4 na maharlikang pamilya. Anong gulo ba ang kaya niyang gawin? Itong mag-amang Go na ito, talagang mahina ang utak nito. Hay, wala nang silbi ang magsalita pa. Wow! Alam ko namang hindi ka matalino, pero hindi ko akalaing ganito ka pala katanga.
Talagang namulat ang mga mata ko ngayong araw. Madam mo. Hindi kasing simple ng iniisip mo ang lahat. Ikaw ang unang nagtatanggol sa kanya kapag nag-imbestiga na ang Shangjing. Siguradong tapos na ang pamilya mo. Guo Hao, saan mo nakukuha ang lakas ng loob na magsalita ng ganyan? Kung ang panig ng Shangjing ay talagang may kakayahan, sa tingin mo ba si Kuya Chu ay nakatayo pa rin dito Madam Duan, mukhang mas pinapanigan mo pa ang iba. kaysa sa sarili nating kampo? Kapag nalaman ito ng lolo mo, hindi ba siya madidismaya? Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Kahit ang lolo ko pa ang narito, ganito rin ang sasabihin niya. Isang malaking biro. Nakakatawa. Dapat mong malaman na ang apat na matatanda sa Shangjing. Ay may mga kamay na abot hanggang langit. Sila ang nasa tuktok ng mundo ng negosyo sa Huaxia. Paano nila magugustuhan? Ang batang paslit na ito. Iyan ang hindi nyo alam. Sa katunayan, si Kuya Chu ang henyo, na biglang sumulpot sa mundo ng negosyo 10 taon na ang nakakaraan. Ang tunay na makapangyarihang dragon na kayang durugin ang apat na maharlikang pamilya. Kaya pala handang ibaba ni Duan Jian ang kanyang sarili, para lang mapalapit sa kanya. Kaya pala itong si Chu Lingfeng ay may ganito palang malaalamat na nakaraan. Ibang klase ang ikot ng tadhana. Hindi ko akalaing ang ganitong henyo ay lilito dito sa Haicheng. Lolo, Kaya naman pala noong una, nang makita ko si Sir Chu, naramdaman ko agad na may kakaiba siyang aura. Hindi ko akalain siya pala ang taong nagpayanig sa mundo ng negosyo sa Shangjing 10 taon na ang nakakaraan. Ang taong nagpataob sa lahat ay nasa harap ko lang pala. Sir Chu. Lolo mo, sobra naman po ang papuri ninyo. sa totoo lang, dapat pa kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko madadala si Sir Chu sa Mu Group. Kayong mag-ama ay nakagawa rin ng mabuti para sa mundo ng negosyo sa Haicheng. Ang galing ni Kuya Chu, kahit si Lolo ay siguradong respeto at mangingilag sa kanya. Guo Hao, Ngayon, sa tingin nyo ba, ay kilala nyo na talaga ako, ang inyong kahangalan, ang magbabaon sa pamilya Guo sa hukay. Sige, sige, sige. Ang tapang pa ring sumagot ng asong talunan. Young Master Chu, matagal na tayong hindi nagkita? Young Master Fang, sa wakas ay dumating ka rin. Parang hindi ito ang napag-usapan nating plano. Hindi ba? Hayaan mo na, pampainit pa lang ito. Nasa huli ang totoong bakbakan. Fang Tianhua, anong ginagawa mo rito? Jian, narito ako para sunduin ka. Ayaw kong bumalik. Sa wakas ay nahanap ko na si Kuya Chu, at gusto ko siyang makasama. Chu Lingfeng, ano ba itong ginagawa nyo? Love triangle ba ito? Madam mo, nagseselos ka ba? Anong pinagsasabi mo? Hindi ako aalis. Si Kuya Chu ang mapapangasawa ko. Hindi ko siya iiwan. Jian, niloloko ka lang niya. Hindi ka talaga gusto ni Chu Lingfeng. Niloloko ka lang niya. Peke ang kasunduan sa kasal na yun. Paraan lang yun ni Lolo Duan para gamitin siya. Kahit na ganoon pa man, gusto ko pa ring makasama siya. Fang Tianhua, binabalaan kita. Itago mo na yang marumi mong balak. Chu Lingfeng. 10 taon na. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin mawala-wala na parang multo. Dahil ganoon, ngayong araw, tatapusin na natin ito. Tatapusin. Ang pagpunta ko rito ngayon, ay para tuluyan ka ng wasakin. Ginoong Fang, ang mga sinasabi mo, masyado mo naman kaming minamaliit. Dito ay Haicheng, hindi ito Shangjing. Ang pagiging masyadong mapangahas mo, masyado nang lumalampas sa hangganan. Mu Group, saan ang gagaling ang lakas ng loob nyo? Para kausapin ako ng ganyan. Mukhang hindi pa sapat ang dagok na ibinigay ko sa inyo. Kung ganoon, ang mga pagkalugi noon ay, Tama. Ang makapanuot ng ganito kalalim, tanging mga tao lang mula Shangjing ang makakagawa niyan. Ang dalawang shareholder sa likod ng Mu Group, siguradong naudyukan din niya. nananaksak sa likod. Napakababa mong tao. Ang negosyo ay sadyang puno ng panlilinlang. Hindi ko na kailangang sabihin pa ito sa iyo, di ba? Ikaw, Fang Tianhua, ang kapangyarihan ng pamilya Fang, ay higit pa sa 10 Mu Group. Hindi na kailangan gumamit ng ganitong maruming paraan, di ba? Sa mundong ito, ang nananalo ang hari at ang natatalo ang basura. Anong karapatan mong pangaralan ako? Tama. naghahanap ka ng dalawang babae para kampihan ka. Ano ba yan? Si Ginoong Chu ay tauhan ng Mu Group. Ang kampihan siya ay nararapat lamang. Hindi ko akalain. Isang basura na tumakas mula Shangjing. Pagdating sa Haicheng ay naging tanyag pa. Sa paningin ko, ang Mu Group ay parang langgam lang. Hindi ka ba natatakot na madamay sa kanya? Ginoong Fang, malawak ang kapangyarihan ng pamilya nyo. Kayang-kaya nyong kontrolin ang mundo ng negosyo. Pero sinasabi ko sa iyo, ako, si Mu Yuhei, ay hindi rin basta-basta. Kung susubukan mong galawin ang pamilya mo, hindi ako magdadalawang isip na makipaglaban sa iyo hanggang kamatayan. Laban hanggang kamatayan. Ano ba ang ginawa sa iyo ni Chu Lingfeng? Para mapaniwala ka ng ganyan. Para isugal mo ang Mu Group. Para lang protektahan siya. Jian, nakita mo ba?
Napakalandi ni Chu Lingfeng. Hindi siya karapat-dapat sa ginagawa mo. Ang galing mo talagang mangudyok. Kaya naman pala kahit 10 taon na ang lumipas, galit na galit ka pa rin kay Ginoong Chu. Dahil siya pala ang kinatatakutan mo sa puso mo. Manahimik ka, ano bang alam mo? Bakit hindi ko malalaman? Bilang isang babae, alam ko kung ano ang iniisip niya. Sa isang taong makitid ang isip na gaya mo. Kung ako si Binibining Duan, hindi rin kita pipiliin. Napaka walang kwenta mong babae. Uubusin ko ang Mu Group yung ngayong araw. Tinamaan ka ba sa sinabi ko? Sige, subukan mo kung matapang ka. Madam mo, huwag po kayong magpadalos-dalos. Alam kong para sa ikabubuti ko ang ginagawa mo, pero hindi pwedeng dahil lang sa akin ay masisira ang 50 taong pinaghirapan ni lolo mo. Mabuti naman at may konsensya ka pa. Kaya sumunod ka na lang sa akin pabalik ng Shangjing. At mula ngayon, huwag ka nang magtatangkang pumasok sa mundo ng negosyo. Kaming 4 na maharlikang pamilya ang magtitiyak ng kaligtasan mo habang buhay. Fang Tianhua, hindi mo ba naiisip na ang mga sinasabi mo ay isang malaking kalokohan? Simula nang pumasok ka dito, ay wala ka nang ginawa kundi maliitin ako. Pero hanggang ngayon, nag-aalok ka pa rin ng ganitong mga kondisyon. Sa madaling salita, takot lang kayong muli akong makabangon at maging banta sa inyo. Ito ay isang utos mula sa loob. Kung susunod ka sa amin at gagawin ang lahat ng sinabi ko, siguradong walang magiging problema. Pero kung hindi ka susunod, hindi ako mag-aalilangang isama ang buong mundo ng negosyo sa Haicheng sa iyong pagbagsak. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Mabuti. Ikaw ang pumili nito. Simula ngayong araw, ang pangalang Chu Lingfeng ay maglalaho na sa buong mundo ng negosyo. At ikaw ang magiging may sala sa harap ng lahat. Kuya Cho, hindi natin sila kayang talunin. Basta mangako ka lang na hindi ka na makikialam sa negosyo. Hindi ka naguguluhin pa ni na lolo. Gusto niyo akong maging isang bilanggo na walang kalayaan. Nananaginip kayo ng gising. Simula ngayong araw, ako, si Chu Lingfeng, ay nagdedeklara ng gyera laban sa buong mundo ng negosyo sa Shangjing. Hanggat humihinga pa ako, hindi ako titigil hanggang sa huli. Ano ba ang iniisip ni Sir Chu? Kahit pa sabihing napakagaling niya, nag-iisa pa rin siya laban sa lahat. Hindi lang ang 4 na maharlikang pamilya, kahit ang pamilya Fang lang. Hindi niya man lang kayang galawin. Tapos na, yari na tayo. Hindi ba halata? Idadamay niya pa ang buong negosyo ng Haicheng sa gulo niya. Sir Chu, ang desisyon nyo ay nakasalalay ang buhay ng buong negosyo sa Haicheng. Huwag naman po kayong maging makasarili. Kung gusto mong magpakamatay, sa ibang lugar na lang. Huwag dito sa Haicheng, hindi namin kaya ang ganyang laro. Hoy, Chu. Nakikita mo na ba? Walang gustong madamay sa pagiging makasarili mo. Katapusan mo na. Madam mo, masyadong matigas ang ulo ni Chu Lingfeng. Ibigay na lang natin siya sa Shangjing. Sa ganung paraan, may sa akin, ang pundasyon ng Mu Group. Napakasira ulo. Akala mo ba talaga, na kapag ibinigay natin si Chu Lingfeng, ay magiging sa akin ang 4 na maharlikang pamilya? Magkakasundo na ba tayo? Ang totoo nilang pakay ay ang buong Haicheng. Jin ay go walang nilang dahilan si Chu Lingfeng. Makinig kayo sa payo ko. Ngayong harap-harapan na tayong hinahamon ni Sir Fang, dapat tayong makiisa kay Sir Chu. Para sabay-sabay nating harapin ang kaaway. Lolo mo, napakadali para sa inyong sabihin yan. Huwag niyo namang isipin na, ang lahat ng narito ngayon Ay bahagi ng laki ng Mu Group, hindi ba? Sa tingin ko, sa iyong mga mata. silang lahat ay mga pain lamang. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Dahil sinabi na ng aking lolo, tiyak na titiyakin niya ang kaligtasan ng lahat. Isang malaking ilusyon lang yan. Ang lakas ng pamilya Fang ay kitang-kita ng lahat. Sino ba ang hindi nakakaalam sa kapangyarihan ng pamilya Fang? At kayong pamilya mo, masyado ninyong minamaliit ang kalaban. Isama niyo ako sa mga taong hindi kilala ang limitasyon. Kinakatawan ko ang Black Gold International. Ang mga pinuno ng negosyo sa Haicheng ay nagkasundo na. Hindi pa ba ito sapat? Black Gold International, nabalitaan ko nga tungkol sa inyo na sikat kayo nitong mga nakaraang araw. Mayroon kayong ibubuga. Bakit hindi na lang kayo makipagtulungan sa amin mula sa Shangjing? Sa ganitong paraan, gawing kaibigan ng kaaway. Hindi ba't mas makakabuti ito sa inyo? Ginoong Fang, masyado niyo siyang pinapahalagahan. Isa lang siyang aso. May ibang tao sa likod niya. Sir Cheng. Sa ngayon, ikaw ay isang tau-tauhan lamang at naglakas loob ka pang gumawa ng ganitong kadelikadong desisyon. Para lang suportahan ang basurang ito. Hindi ka ba natatakot na ang makapangyarihang tao sa likod mo kapag nalaman ng balitang ito ay maging sanhi ng pagkawala ng iyong trabaho? Ikaw, Cheng, nagawa mo pa akong saktan. Ngayon, tauhan na ako ni Ginoong Fang. Sa ginagawa mong yan, balak mo bang kalabanin si Ginoong Fang? Masyado mong pinapataas ang tingin sa sarili mo. Sa mata ng 4 na maharlikang pamilya, ikaw at ang iyong ama ay mas masahol pa sa aso. Huwag mong isiping mas magaling ka sa amin. Oo, isa akong aso. At ang amo ko ay narito mismo. Tingnan natin kung sino pa ang magsasabing nagmamarunong ako. Narito ang amo mo. Anong ibig mong sabihin, young master? Ngayong umabot na sa ganito ang lahat, kailangan ko nang sabihin ang totoo. Si Ginoong Chu ang aking amo.
Siya ang tunay na nagpapatakbo ng Black Gold International, ang pinakamataas na pinuno. Hindi ito maaari, imposible. Guo Hao, sakitid ng utak mo, umuwi ka na lang at magpahinga. Noong huling pagkakataon, nagbigay na ako ng sapat na pahiwatig bilang dating opisyal ng Black Gold. Hindi mo man lang ito napansin, wala kang kwenta, puro dayami ang laman ng utak mo. Kaya naman pala, itinadhana ka lang na maging kasangkapan ng iba. Ikaw. Naalala ko na. Sabi ko na nga ba, nakita kung saan. Ikaw ang kitiwala ni Chuling Feng, di ba? Ginoong Fang, ang pagdating mo rito ngayon ay sapat na para magpasikat. Pinapayuhan kitang mag-ingat. Baka mabasag ang ulo mo. Mahihirapan kang magpaliwanag pag uwi mo. Chuling Feng. Kung umamin ka lang sana ng mas maaga, naging maayos sana ang lahat. Madam mo, hindi ko sinasadyang ilihim ito sa inyo. Hindi pa lang tamang panahon. Hindi pa buo ang aking plano. Mabuti. Sa pagkakataong ito, patatawarin kita. Mamaya na tayo magtutuos. Totoo nga na may mas malakas pa sa malakas. Laging may mas mataas na bundok kaysa sa isa. Ang galing ng pagpaplano ni Sir Chu. Talagang hanga ako. Kung hindi ako nagkakamali, inaasahan mo na rin ang mangyayari ngayong araw. Nagbibiro po kayo, lolo mo, para sa mga basurang gaya nila. Hindi na kailangan ng matinding plano. Nakakatawa ka, Chuling Feng. Napakayabang ng pananalita mo. Pinapayuhan kita. Minsan lang ang pagkakataon. Pag-isipan mong mabuti. Kung gayon, ako naman ang magpapayo sa iyo ngayon. Ibahag mo na ang buntot mo ngayon din. Lumayas ka pabalik ng Shangjing. Kung hindi, ang araw na ito, ang magiging araw ng pagbagsak ng pamilya Fang. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita sa gusto mo. Ipaalam sa punong tanggapan ng pamilya Fang, kahit anong mangyari, sa loob ng 1 minuto, pabagsakin ang Black Gold International. Opo. Fang Tianhua, sumusobra ka na. Kakaahon lang ni Kuya Chu. Kailangan mo ba talagang ubusin siya? Jian, ginagawa ko ito. Para malaman mo, na hindi ka nararapat para sa Chuling Feng na yan. Sino ang may sabi na kailangan ko ang malasakit mo? Si Kuya Chu lang ang tanging mahal ko. Chuling Feng, huwag kang mag-alala. Hindi lang manonood ang Mo Group. Tatawagan ko na ang Mo Group ngayon. Para tulungan ang Black Gold. Madam mo, hindi na kailangan. Sarili ko itong laban. Gusto kong tanggapin nila ang pagkatalo nila ng buong buo. Chuling Feng, ganito na ang sitwasyon. Nagawa mo pang tumayo ng kampante dyan. At magyabang. Tapos na ang 1 minuto. Bakit wala pa akong naririnig na balitang bagsak na ako? Bakit ka nagmamadali? Tapos na ang laban. Ano naman kung maantala ng kaunti? Sir, masamang balita. Lahat ng ari-arian ng pamilya Fang ay na-freeze. Bagsak na tayo. Anong sabi mo? Ang pamilya Fang ay isa sa 4 na maharlikang pamilya. Paano tayo babagsak ng ganoon kabilis? Sir, totoo po. Wala na tayong magagawa para iligtas ang pamilya Fang. Master Fang, anong nangyayari? Paano ko malalaman? Buisit. Tama na. Malinaw na ang kinalabasan ng lahat. Wala ka bang gustong sabihin? Chuling Feng. Anong ginawa mo? Inunahan ko lang ang mga galaw mo. Simula ngayong araw, basta't pamilya Fang, sa lahat ng sektor na kinasangkutan ninyo, Lahat ng ari-arian mula itaas hanggang ibaba. ay kukunin na ng Black Gold. 10 taon. Kahit pa nakabangon ka. Paano ka nakalago ng ganito kabilis? Master Fang, ang negosyo ay sadyang puno ng panlilinlang. Iyan ang mismong sinabi mo. Ginagawa lang namin ang pagpapalasap sa iyo ng sarili mong gamot. Chuling Feng. Bakit lagi mo na lang akong nauunahan? Fang Tianhua. Ngayon, ang pamilya Fang ay nauwi sa ganitong sitwasyon. Talaga bang mahalaga sa iyo ang pagkapanalo o pagkatalo? Nahigit pa sa lahat. Jian. Lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo, para lang makasama kita. Basta't magkasama tayo, kahit ano ay gagawin ko. Pangako mo sa akin, pwede ba? Nagmamakaawa ako sa iyo. Anong balak mong gawin? Fang Tianhua. 10 taon na ang nakalipas. Nagsabuatan ang inyong 4 na maharlikang pamilya para wasakin ang pamilya ko. Ngayon, ipapatikim ko rin sa iyo kung gaano kasakit ito. Basta't palayain mo lang ako. Hindi ko ibubunyag ang kinaroroonan mo. Fang Tianhua, nananaginip ka ba ng gising? Sa kalagayan mo ngayon, Kahit bumalik ka pa sa Shangjing, magiging katatawanan ka lang ng lahat. bagsak na ang pamilya Fang. Wala na kayong alas na natitira. At lalong wala kayong karapatang makipagkasundo kay Ji. Shu, talo na kayo sa larong ito. Chuling Feng, kahit ganito pa ang mangyari, hindi ka rin nila tatantanan. Hindi ka mananalo. Fang Tianhua, kung ganoon, sabihin mo sa kanilang sumugod sila. Noon, kahit ang 4 na matatandang iyon, Ay hindi ako nagawang pigilan. sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Naharapin ako ng mag-isa.
Ngayon, ay tatayra ko ang buhay aso mo. Para makabalik ka at magbalita, sabihin mo sa kanila, ang digmaang ito ay walang katapusan hanggat walang namamatay. Fang Tianhua, para sa ibang 3 pamilya. Wala ka ng anumang silbi. Magdasal ka na lang para sa sarili mo pagbalik mo. Ilabas ang bisita. Huwag mo akong hawakan. Kaya kung umalis ng mag-isa, tandaan mo ito. Babalik pa ako. Ginoong Fang, hindi ka pwedeng umalis ng ganito kapag umalis ka. Paano na kaming mag-ama? Liz, Ginoong Fang, hindi ba sinabi mo, poprotektahan mo ang aming pamilyang Guo? gumising na kayong dalawa. Kahit ang sarili niyang pamilya ay hindi na niya mailigtas. Paano pa kaya kayo? Tingin ko, itong mag-amang Guo ay sila mismo ang gumawa ng sarili nilang hukay. Kakatawa. Isa silang malaking kahihiyan sa Haicheng, mga Ginoo at Gina, kung hindi dahil sa kanilang dalawa na nakipagsabuatan sa mga taga Shangjing. Hindi sana tayo magkakaroon ng ganitong kalaking gulo. Dapat lang na silang dalawa ay palayasin sa ating teritoryo. Palayasin. Ipagtabuyan palabas ng Haicheng. Ginoong Chu, nagmamakaawa ako sa inyo. Maawa po kayo sa amin. Patawarin niyo na po kami. Humihingi po ako ng tawad. Parang awa niyo na. Palayain niyo na kami. Palayain kayo. Tanungin niyo ang lahat ng narito. Papayag ba sila? Magaling, magaling. Tunay ng isang nakatagong dragon na umakan mula sa kailaliman. Matapos ang mahabang paghihintay, ngayon ay lilipad ka na ng mataas. Ang mundo ng negosyo rito sa Haicheng ay malugod na tinatanggap ang pagdating ni Ginoong Chu, isang karangalan para sa amin. Ngunit pagkatapos ng pangyayaring ito, tiyak na hindi mananahimik ang Shangjing. Kailangan nating manatiling mapagmatsyag. Lolo mo, talaga bang iniisip nyo na dahil hawak nyo si Kuya Cho bilang alas, ay kaya nyo nang tapatan ng 4 na maharlikang pamilya? Binibining Duan, ano ang ibig mong sabihin sa mga sinabi mo? Oo nga pala, ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Duan sa Shangjing. Ang interes ng 4 na pamilyang ito ay direktang nakakaapekto sa iyo. Ngayon ba ay nais mong kumatawan sa pamilyang Duan upang magdeklara ng gyera laban sa amin? Gusto ko lang protektahan si Kuya Cho. Ayaw kong ang pinaghirapan niya sa loob ng mahigit 10 taon ay mauwi lang sa wala dahil sa inyo. Binibining Duan, ang ibig mong sabihin ay nahuhulaan ko na. Sinasabi mo na ang 4 na maharlikang pamilya ng Shangjing ay may makapangyarihang tao sa likod nila. Tama. Sa likod ng 4 na maharlikang pamilya ay mayroon ng ibang tao at ang kanyang pagkakakilanlan ay higit pa sa inyong inaakala. Ayaw kong dahil sa inyo ay madamay pa si Kuya Chu sa gulo. Sa madaling salita, nais mo lang kaming takutin. Ngayong araw, dahil lang sa panig ka ni Sir Chu, kaya kita iginagalang. Pero kung pagkatapos mong sabihin yan, ay huwag mo akong sisihin kung mag-iba ang pakikitungo ko sa iyo, Kuya Chu. Sumama ka na sa akin pabalik ng Shangjing. Binibining Duan, kung aalis ka, umalis kang mag-isa bilang pinuno ng Black Gold International at punong tagapayo ng Mu Group. Bakit mo siya inuutusan? Bukod pa yan, siya ang 4 na maharlikang pamilya ay may matinding alitan na kailangang pagbayaran. Paano mo nagagawang ilagay si Sir Chu sa ganitong sitwasyon? Kuya Chu, gusto lang kitang protektahan. Chu Lingfeng, kapag naglakas loob kang sumama sa kanya, habang buhay kitang kakamuhian. Tama na. Ako na ang magpapasya. Magsalita ka na. Walang kwenta. Nagawa pa tayong maisahan ng Chuling Feng na yan. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang pamilyang Fang. Nagkamali talaga ako ng pinagkatiwalaan. Kaibigang Fang, huwag kang masyadong marahas. Kailangan din ng mga kabataan na matuto. Nagkamali lang siya ng kaunti. Hindi man kailangan sa kanya. Kaunting pagkakamali. Kung hindi dahil sa kapabayaan ng batang ito, aabot ba ang pamilyang Fang? Sa ganitong kalagayan, ang malaking negosyo natin, gumuho sa isang idla. Paano mo inaasahang mananatili akong kalmado? Matagal nang magkakaalyado ang 4 na maharlikang pamilya. Ngayong nasa panganib ang pamilyang Fang, hindi namin kayo pababayaan. Huwag kang mag-alala. Sa nakikita ko ngayon, may ibubuga pa rin pala ang salot na yan mula sa pamilyang Chu. Dahil dito, kailangan na nating pakiusapan ang misteryosong, ginoong walang pangalan na kumilos. Nakasalalay ang interes natin sa kanya. Kaya hindi niya tayo hahayaang bumagsak. Tama ang sinabi ni Lolo Meng. Jian. Nandito ka para dalawin ako, di ba? Ang isang talunang basura na gaya mo, ay dapat nang lumayas sa paningin ko. Jian, anong nangyayari sa iyo ngayon? Mukhang hindi ka masaya. Lolo, hindi naman ako malungkot. May hiling po ako sa inyo ngayon. Tungkol sa pagpapalabas kay Ginoong walang pangalan. Bakit hindi niyo na lang ipaubaya sa akin? Jian, huwag kang magbiro ng ganyan.
Sinong nagsabing nagbibiro ako? Ngayong nasa panganib ang apat na mahalikang pamilya, bilang nakababata, hindi ko ito hahayaang mangyari na lang. Dapat mong malaman na ang mga henyo sa mundong ito ay hindi lang si Chu Lingfeng. Jian, sa wakas ay natauhan ka na rin. Ang kakayahan mo ay hindi huli sa kahit kanino. Hindi karapat dapat si Chu Lingfeng sa iyo. Kung gayon, pumunta ka mismo sa Haicheng. Imbitahan mo si Ginoong walang pangalan. Isama mo na rin ang basurang ito. Kahit papaano ay magagamit mo siyang utusan. Opo, sige po, isama niyo ako. Bigyan niyo ako ng pagkakataong makabawi sa mga pagkakamali ko. Chu Lingfeng, akin ka. Walang sino man ang makakaagaw sa iyo. Dudurugin ko ang lahat ng iyong yabang. At pagkatapos ay mahigpit kitang itatali sa tabi ko. Young Master, marami nangyari nitong mga nakaraang araw. Mag-ingat po kayo sa inyong kalusugan. Ayos lang, baka may naninira lang sa akin. Nga pala, may nalaman ka ba? May balita mula sa ating especially iya. Ang assistant ni Mu Yuhei na si Meng Wan ay lumipad patungong Shangjing kagabi. Mukhang tatraydorin niya ang Haicheng. At isa pa, ang itinakwil na anak ng pamilya Meng na nabanggit niyo. Posible kayang siya yon. Mahalaga pa ba kung siya ngayon o hindi? Isa lamang siyang maliit na pyesa. Sa chessboard, hindi siya makakagawa ng malaking gulo. Sa larong ito, hawak ko pa rin ang alas. Chu Lingfeng, bilasan mo rito, may problema. Anong nangyari? Wala naman talaga. Bakit? Bawal bang gustuhin lang kitang makita? Madam mo, nagmadali akong pumunta rito. Tapos ito lang pala. Sige, sasabihin ko na sa iyo. Sa tingin ko dapat nating hanapin muna si Ginoong walang pangalan. Kung papanig siya sa atin, may iligtas ang Haicheng. Paano mangyayari yon? Siya at ang apat na mahalikang pamilya ay may mga interes na pinuprotektahan. Bakit naman niya tayo haharapin? Kailangan nating subukan. Aba! Ang galing dumiskarte ni Young Master Chu, ang napakalamig na prinsesa ng pamilya mo, ay nakuha mo agad. Fang Tianhua, ikaw na naman. Hindi pa ba sapat ang leksyong nakuha mo noong huli? Para kang asong gala na ayaw tumigil. Jian, bakit mo siya kasama? Anong klaseng tao ba si Fang Tianhua? Hindi mo ba alam sa loob-loob mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Tapat ang nararamdaman ko para kay Jian. Hindi tulad mo na pabago bago ang isip. Chu Lingfeng, kung sino man ang kasama ko, ay wala ka nang pakialam doon. Pag-ibig na hindi masaklian. Nagpapakasya na lang sa pangalawa. Anong ibig mong sabihin? Chu Lingfeng, pagdating sa pag-ibig, talagang napakahina ng ulo mo. Duan Jian, bilang kapwa mo babae, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero ang saktan ng sarili mo ng ganito ay talagang hindi sulit. Sinong nagsabing hindi ito sulit? Basta't makakamit ang layunin. Handa akong gawin ang lahat ng buong puso. Mu Yuhei, anong ibig mong sabihin? Jian, ang tawag dito ay pagbabalik sa tamang landas. Alam na alam niya kung paano ko siya itrato. Patutunayan ko sa kanya sa pamamagitan ng gawa na hindi siya nagkamali sa pagsama sa akin. Mabuting bagay ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Ang takot ko lang ay sa huli. Mauuwi lang ang lahat sa wala. Jian, magkaibigan tayo bata pa lang. Hindi karapat dapat pagkatiwalaan ng taong gaya ni Fang Tianhua. Sa tingin ko dapat mo itong pag-isipang mabuti. Dahil nakapili ka na ngayong araw, sana ay hindi mo ito pagsisihan sa huli. Duan Jian, dahil pinili mong bumalik sa iyong pamilya. Mula ngayon, kaaway ka na namin ni Chu Lingfeng. Sa susunod nating pagkikita, tiyak na magiging laban ito hanggang sa huling hininga. Sige, iyan ang gusto ko. Siguro kaya kayo pumunta rito sa Central Plaza ngayon, ay para hilingin kay Ginoong walang pangalan na magpakita. Wala akong masasabi, si Ginoong walang pangalan, at ang interes ng aming apat na mahalikang pamilya, ay malalim na nakabungol sa isa't isa. Hindi niya kayo haharapin. Ang hilingin siyang magpakita, para lang kayong nananaginip ng gising. Tama, matagal na kaming may kasunduan ni Ginoong walang pangalan. Naparito kami ngayon para anyayahan siyang lumabas. Kaya pinapayuhan ko kayong bumalik na lang. Hindi kayo haharapin ni Ginoong walang pangalan. Malapit nang gumuho ang Haicheng, ang Mo Group at Black Gold. Sa lalong madaling panahon ay magiging mga alay na bangkay sa paanan ng aming trono. Anong gagawin natin, Chu Lingfeng? Kung talagang magpapakita si Ginoong walang pangalan, wala na talaga tayong laban. Bumalik ka at sabihan si lolo mo. Susundan ko sila. Maghintay ka ng balita mula sa akin. Gaya ng inaasahan, kumagit sila sa Pain. Lahat ay ayon sa plano. Cheng Yan, oras na para magpakita ka. Ang inyong lingkod, si Duan Jian ng pamilyang Duan mula sa Shangjing. Humihiling na makausap kayo. Ang inyong lingkod ay humihiling na humarap. Ginoong walang pangalan, kami ang mga tagapagmana ng apat na mahalikang pamilya, gaya ng napagkasunduan natin noon. Naparito kami ngayon para bumisita. Ginoong walang pangalan. Fang Tianhua, napakabastos mo talaga. Kung ako si Ginoong walang pangalan, hindi rin kita pagbubuksan ng pinto. Xu Lingfeng, para kang maltong laging nakabuntot. Sinong nagsabing bawal ako rito? Sa pamilya niyo ba ang gusaling ito?
Chu Lingfeng, naging malinaw na ako sa sinabi ko. Pinaghirapan mo pa kaming sundan hanggang dito. Huwag mong sabihin narito ka para makinig ng malihim. Jian, ilang araw lang tayong hindi nagkita. Bakit parang naging ibang tao ka na? Nagising lang ako sa katotohanan. Ang dating ako, hindi na natubiling mag-aksaya ng 10 taon para lang manatili sa tabi mo. Pero paano mo ako tinrato? Ang ako ngayon ay hindi na. Mag-aaksaya pa ng panahon sa iyo. Duan Jian, bata pa lang tayo. Itinuring na kitang parang kapatid. Huwag ka nang magsalita. Magkaaway na tayo ngayon. Dahil sinabi mong ang laban na ito ay hanggang kamatayan. Kung gayon, akong si Duan Jian ay lalaban hanggang sa huli. Ngayon alam mo na ang magsisi, di ba? Huli na ang lahat. Matagal ko nang sinabi sa iyo. Ako lang ang makakapagbigay ng kaligayahan kay Jian. Kapag kaming apat na mahalikang pamilya, ay tuluyan ka ng nawasak. Ako, si Fang Tianhua, ang magpapatunay na mas malakas ako sa iyo ng higit sa 10,000 beses. Fang Tianhua, pwede bang itikom mo na ang bibig mo? Anong ginagawa nyo? Kasalukuyang nagtatrabaho si Malumo. Hindi siya tumatanggap ng bisita. Ikaw pala si Mu Yuhei. Napakaganda at mukhang hindi natatakot. Magaling magpalaki ng apo si Mu Dakian. Ako nga po, kung hindi ako nagkakamali. Kayo ang mga pinuno ng apat na mahalikang pamilya, tama ba? Pasensya na sa biglaang pagbisita ninyo. Hindi nakapaghanda ng maayos si Yuhei. Magsiupo po kayo. Sa biglaang pagbisitang ito. Ano po ang maipaglilingkod ko? Madam mo, ang pagpunta naming mga matatanda rito ay sapat na para patunayan ang aming katapatan. Diretsahan ko na itong sasabihin. Sige po, ituloy nyo lang. Ako, si Mu Yuhei, ay hindi kailanman nagtatago ng anuman. Napakahusay, bata. Kaming apat at ang iyong lolo ay matagal nang magkakilala. Ngayon, dahil sa isang paslip, Ay nagkakagulo at nagkakaroon ng tensyon. Hindi ba't nakakasira ito ng dangal nating dalawang panig? Kaya sa tingin ninyo, ano ang dapat gawin ni Yuhei? madam mo. Ngayon, ang inyong move group ay nagpoprotekta sa isang panggulo. Maaari itong magdala ng malaking kapahamakan sa inyo. Tama. Ang move group, kahit papaano, ay 50 taon ang nakaugat sa Haicheng. Kung dahil lang sa isang taong walang kinalaman sa move group, ay magkakawatak-watak ang lahat. Napakalaking kawalan naman yan. Ganoon pala. Naintindihan ko na ang ibig ninyong sabihin. Mukhang nagkamali nga ako. Ang isang kabataang marunong tumama ng mali ay isang magandang bagay. Matutuwa rin ang iyong lolo para sa iyo. Tama, madali kang turuan. Ang lalaking may apelyidong Chu na yun para sa Mu Group. Ay walang duda na isang bambang sisubog anumang oras. Ang iwanan siya. Ang pinakatamang desisyon. Kailan ko sinabi, naiiwanan ko si Sir Chu. Bata, anong ibig mong sabihin? Ang sabi ko lang ay nagkamali ako, si Mu Yuhei. At ang pagkakamaling iyon ay, ang pagtrato sa inyo ng may paggalang. Bata, dahil lamang sa apo ka ni Mu Dakian, kaya kaming mga nakatatanda ay nagpakumbaba para makipag-usap sa iyo. Ito ang Haicheng. Ito ang Mu Group. Dahil lamang sa inyong apat bilang mga nakatatanda, kaya hindi ko kayo pinalayas dito. Nirespeto ko kayo. Pero huwag na huwag ninyong susubukan ang pasensya ko, bata. Tinatakot mo ba kami? Hindi ito pananakot, kahit na hindi pa ganoon kalalim ang karanasan ko, si Mu Yuhei. Pero kahit itaya ko pa ang buhay ko, huwag ninyong asahang makakaalis kayo rito nang walang gallows. Masyadong mayabang ang kabataang ito. Nakakatawa rin, kapag bumagsak na ang Mu Group nyo, malalaman mo rin kung gaano kalaking kamangmangan ng desisyong ginawa mo ngayong araw. Hindi ka nag-iisip bilang negosyante, sa halip ay mas pinili mo pang care-alin ang pakikipagkapwa-tao. Mukhang ang batang si Chu Lingfeng na yan, ay talagang napaikot na ang ulo mo. Sige, subukan nyo kung kaya nyo. Nakakatawa ka, batang Chu, kahit na isa ka pang henyo. Ano naman ang magagawa mo sa amin sa kalagayan mong yan? Alam ko, hindi biro ang laki ng Black Gold International mo, pero kumpara sa aming apat na maharlikang pamilya, barya lang yan, parang langgam lang sa higanti. Dahil mukhang kampante na kayong lahat, siguradong iniisip nyo na ang Mu Group ay nasa loob na ng mga bulsa nyo. Bata, huwag kang magsalita ng sarkastiko. Ang isang Mu Group ay hindi sapat para pag-aksayahan namin ng pansin. Warner, ano nang balita sa nangyayari? Tapos na ba ang lahat? Meng Wan, kinakausap kita. Ano ba talagang nangyayari? Lolo. Hindi po napuruhan ng Mu Group. Sa halip, ang pamilya Meng ang nalugi ng malaki. Ano? Paano itong nangyari? Hindi ko po alam. Siguradong si Chu Lingfeng ang may pakanan nito sa likod. Siya ang nandaya sa atin. Meng Wan, ngayon mo lang ba napagtanto yan? Hindi ba't huli na ang lahat? Ang lahat ng nangyayari ngayong araw ay ayon sa mga inaasahan ko. Kabilang na ang pagtataksil mo sa Mu Group. Batang Chu. Paano mo nagawang pagplanuhan ng lahat ng ganito kalayo? Ito ang dahilan kung bakit noon. Ay hindi niyo ako nagawang pigilan. Meng Wan,
Ano ba talagang nangyayari? Lolo, talagang hindi ko po alam. Ang lahat ng datos sa USB na yun ay totoo naman lahat. Hindi ko po kayo niloko. Tama, ako nga ang nagmaniobra niyan. Pinalitan ko lang ang nilalaman ng USB. Bago pa man ito makarating sa inyo, puro peking impormasyon lang ang nakuha nyo. Gumawa ako ng sarili kong bitag, at sapat na yun para pabagsakin ang pamilya Mengyo. Kaya pala noong araw ng selebrasyon, ay nagpakita ka sa opisina. Plano mo pala ang lahat ng ito mula pa noong una. Mengwan. Ang salitang kasuklam-suklam, paano mo nagawang sabihin yan nang walang kaiya-hiya? Nagtataka rin ako. Kung bakit hindi ka sumipot sa piging noong araw na yon, nagsisilbi ka na pala sa kanila. Mo Yuhei. Kung hindi lang dahil sa paglitaw ng lalaking ito, ay matagal ko na sanang nakuha ang gusto ko. Chu Lingfeng. Bakit mo sinira ang mga plano ko? Bakit mo winasak ang pag-asa ko? Ang pag-asa ay ikaw ang gumagawa. Hindi ito itinatayo sa pagwasak sa ibang tao. Noong araw na nagpakita ko, binigyan na kita ng pagkakataon. Alam mo na pala ang tunay kong pagkatao noon pa. Naging pyesa lang pala ako sa laro mo. Nagkakamali ka. Walang sino man ang ipinanganak para maging pyesa lang. Ang sarili mong katigasan ng ulo ang nagpahamak sa'yo. Kung hindi mo kayang pahalagahan ang sarili mo, paano ka rerespetuhin ng ibang tao? Xu Lingfeng. Isa kang malaking salot. Ilabas nyo ang taong ito. Ano ngayon? Kayong mga matatandang walang kwenta, may isa ng talsik sa laro. Sigurado ba kayong gusto nyo pa akong kalabanin? Chu, masyadong madumi ang mga galaw mo. Huwag mong isipin na kaming lahat ay walang magagawa laban sa'yo. Sa panig naman ni Jian, matagumpay na niyang naimbitahan si Ginoong walang pangalan. Pagkalipas ng 3 araw, malalaman natin ang resulta. Malapit na ang katapusan mo. Sige, kung ganoon pala, aabangan ko yan. Alis na tayo. Senior Duan, huwag niyo po akong iwan. Pakiusap, isama niyo ako. May silbi pa ako. Walang kwentang bagay. Dito sa Shangjing, hindi namin kailangan ng mga basurang tulad niyo. Liz. Mengwan, hindi ka na bahagi ng mo group ngayon. Umalis ka na agad. Madam mo, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Mengwan. Mag-iwan ka naman ng kahit kaunting dignidad para sa sarili mo. Sir Cho, palaging nakikinig sa inyo si madam mo. Pakiusap, tulungan niyo akong makiusap sa kanya. Ubus na ang mga pagkakataon mo. Sia A99999. Sir Chu, nabalitaan namin kayo ang sa Black Gold International na tunay na makapangyarihan sa likod ng lahat. Ngayong agresibo ang pag-atake ng mga pamilya mula sa Shangjing. Paano po balak tumugon ng Black Gold International? Sir Chu, kani-kanina lang ay ang 4 na maharlikang pamilya ay naglunsad ng matinding offensiba laban sa inyong grupo. Sa ngayon, ang Black Gold International ay mabilis na naubusan ng pondo sa parang hindi pa nakikita kailanman. Hanggang kailan kaya makakatagal ang Black Gold? Mga ginoo at ginang, ang Black Gold International ang mukha ng negosyo sa Haicheng. Hindi kami magpapasakop sa Shangjing. Pakiusap, magtiwala kayo kay Sir Chu. Magtiwala kayo sa Black Gold International. Reporter. Kung ganoon pala, gusto ko pong itanong kay madam mo. Ang dating magkaaway ay naging magkatuwang na kasosyo sa negosyo. Itatanong ko lang po kung kayo ni Sir Chu ay magkasintahan na ba? Hindi. Tama iyon. Totoo iyon, magkasintahan na nga kami. Mo Yuhei, anong pinagsasabi mo? Kung ayaw mo ng gulo, sumakay ka na lang sa akin. Paano naman po si binibining Duan Jian ng pamilya Duan? Matagal na siyang may malalim na pagtingin kay Sir Chu. Ngayong may bago na kayong mahal. Ano ang isasagot niyo kay Duan Jian? Bakit hindi niyo na lang itanong, mismo kay Duan Jian? Hindi ba't nandoon lang siya? Bakit hindi nyo tanungin si Duan Jian? Hindi ba't nakatayo lang siya doon? Bahagi ako ng pamilya Duan. Itinakda na maging magkalaban tayo. Sa madaling panahon, ang Haicheng ay mapapasakamay na ng 4 na maharlikang pamilya. Kahit nandito ka pa, hawak pa rin namin ang panalo. Kung hindi kayo naniniwala, sa loob ng 3 araw, malalaman nyo ang totoo. Kaya naman, ang pag-atake sa negosyong ito, ikaw ang nagpasimula nito. Gusto ko lang na ikaw ay kusang loob na bumalik sa piling ko. Duan Jian, nababaliw ka na talaga. Mula sa pag-ibig, naging puot. Ginawa ka nitong ganyan kasama. Mo Yuhei, huwag kang masyadong kampante. Hindi na magtatagal ang saya mo. Malalaman mo rin agad ang pakiramdam ng alawan ng mahal sa buhay. Kung gaano iyon kasakit. Sige, hihintayin ko yan. Ay, oo nga pala, si Ginoong Zing ng Central Plaza. Nalaman ng balitang nagbabalik na si Ginoong walang pangalan. Nagmamadali na siyang pumunta rito sa Haicheng. Ibig sabihin nito, may bago na naman kayong kalaban.
Pakisabi sa kanya. Sa loob ng 1 minuto. Magpapakita ako sa harap niya. Matagal nating pinaghandaan ito. Sa wakas, oras na para kumilos ako. Chu Lingfeng, gipit na tayo rito. Bakit nakukuha mo pang magpahinga? Huwag mong sabihing sumuko ka na talaga. Anong mapapala natin kung magpapanik tayo? Itong si Xingyun, bihira lang magpakita. Wala siyang pakialam sa mundo. Pero ngayon, bigla siyang nanggugulo. Kung makikialam talaga siya, wala na talaga tayong pag-asa. Young master, narito na siya. Madam mo. Kahit malayo pa, naririnig ko na. Sinasiraan mo raw ako. Hindi yata maganda yan. Xingyun, bakit ka nandito ngayon? Huwag mong sabihing naghahamon ka na. Madam mo, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Narito ang young master. Paano ko nagawa yun? Anong young master ang pinagsasabi mo? Ano bang ibig mong sabihin? Ang inyong lingkod na si Xingyun, nagbibigay pugay sa young master. Chu Lingfeng, ano ba talagang nangyayari? Si Xingyun ay dating tauhan ng pamilya Chu. Inilagay ko lang siya rito sa Haicheng. Kakaunti lang ang nakakaalam nito. Tama po, balita ko, sa mundo ng negosyo dito sa Haicheng. Marami nang nangyayari. Mukhang ang pagpapatawag niyo sa akin ay dahil may mahalaga kayong ipagagawa. Tama, gusto kong gumawa ka ng palabas na bumabagsak ang halaga ng black gold. Gusto kong gumawa ka ng palabas na bumabagsak ang halaga ng black gold. Napakadali lang yan. Pero sa tingin ko, hindi na kailangan. Ang pag-ataking ito sa negosyo, hindi naman ganoon kalala. Sa laki ng black gold ngayon. Manilang sa atin yan. Xingyun, ang pamilya Duan ang kalaban natin ngayon. Kahit gaano pa kayaman ang black gold, hindi nyo pa rin mapapantayan ang mga Duan. Young master, tungkol sa bagay na ito. Hindi nyo pa ba sinasabi kay madam mo? Ano na namang ibinubulong mo riyan? Bakit ang dami mong daldal? Sabihin mo na lang kung kaya mo o hindi. Kayang-kaya, aayusin ko na agad. Ihahanda ko na ang media at mga biyerang taga-suporta. Babaguhin natin ang takbo ng usapan sa lalong madaling panahon. Palalabasin nating ang Black Gold International ay naghihingalo na at malapit nang bumagsak sa loob ng 20 minuto. Ipapaalam ko ito sa buong mundo ng negosyo. Xingyun, ang galing mo talagang gumawa ng peking balita. Paangat ng paangat ang galing mo. Magaling lang po talagang magturo ang Young Master. Gagamitin ng Young Master ang sarili nilang laro laban sa kanila. Napakahusay ng taktika. 3 araw. Kahit ibuhos pa nila ang lahat ng lakas nila, hindi pa rin nila malalaman ang katotohanan sa likod nito. Habang may nanunubok sa harap, may mas matindi sa likuran. Pagkatapos nito, humanda na tayong magpakasasa sa tagumpay. Handa na ba ang lahat? Siguraduhin ninyong walang magiging aberya ngayong araw. Dahil kung hindi, ang pamilya Fang natin ay tuluyan ng masisipa palabas. Sa hanay ng 4 na maharlikang pamilya, huwag kayong mag-alala, lolo, sa pagkakataong ito, ibabalik ko ang dangal ng pamilya Fang. Napakabuti, basta't hindi mo tatanggapin ang pakikipag-ayos sa Haicheng. Kung gayon, wala ring dahilan si Ginoong walang pangalan na hindi pumanig sa panig ng Shangjing. Kapag kumilos na siya, kahit may pakpak pa si Chu Lingfeng, hindi siya makakatakas. Ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Tabi. Siguro ay alam mo na ang nakatakdang mangyayari ngayong araw. Kaya masama ang loob mo. Fang Tianhua, alam mo bang napakawalang kwenta mong tao? Bata, naging pabaya lang ang pamilya Fang noon. Kaya nakahanap ka ng butas ng patago. Hindi ka na muling suswertihin pa. Kung ganoon, mukhang mas matalas pa rin ang isip mo, matandang Fang. Mga tao-tauhan lang kayo. Mga piyesa lang kayo sa ilalim ng pamilya Duan. Kung hindi, bakit nila ipapadala si Fang Tianhua? Ang kulang sa isip na ito para sumabak ng mag-isa. Lapastangan, huwag mo kaming subukang pag-awayin. Pag-awayin. Sige, tatanungin ko kayo, bakit ang pinuno ng mga pamilya sa Shangjing ay hindi kayo, kundi ang pamilya Duan? Ang kalagayan ng pamilya Fang ngayon ay bunga ng aking pagkakamali. Kung wala ang pamilya Duan, paano pa tayo muling makakabangon? Dahil dyan, wala na akong balak pang magsalita. Huwag ka nang magsalita ng napakalinis. Kung anong klaseng tao ka, alam na nating lahat yan. Huwag ka nang magkunwari rito. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari sa inyo sa pagsunod sa pamilya Duan. Kung anong klaseng kapahamakan ang sasapitin ninyo, bata. Ang paninira sa likod ng ibang tao ay hindi magandang gawi. Ngayon, ako na ang magtuturo sa iyo kapalit ng mga magulang mo kung ano ang tamang asal. Matanda na pero walang modo. Ginoong Duan, napakatanda na ninyo. Dapat ay para sa iyong kinabukasan. Gumawa ka naman ng mabuti para sa kabilang buhay. Sa harap ng maraming tao, ang paghalungkat sa sugat ng iba ay isang malaking pambabastos, hindi ba? Pambabastos. Kung hindi lang naging matigas ang ulo ng batang ito noon, baka naisalba pa ang pamilya Chu. Hindi sana namin sila pinagtulungang pabagsakin. Sa madaling salita, siya mismo ang nagpahamak sa pamilya Chu. Lolo, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Kuya Chu. Hindi. Si Chu Lingfeng ay kasalukuyan ng nasa bingit na ng kamatayan. Ang pagsasalita ng ganyan ay makakasira sa dangal ng pamilya Duan. Jian, pinagtatanggol mo ba siya?
Oo nga, Gian. Ang mga ganyang tao ay hindi dapat kinakaawaan. Syempre, alam ko yan. Nandito ako ngayon para tapusin na ang lahat sa pagitan namin. Duan Gian, pinapayuhan kitang tumigil na habang may oras pa. Sinisiguro ko sa'yo na anuman ang mangyari sa pamilya Duan ngayon, hindi maaapektuhan ang magiging buhay mo sa hinaharap. Ibinabalik ko sa iyo ang mga salitang iyan ng walang bawas. Basta tumigil ka na ngayon. Maaari ka pang bigyan ng pamilya Duan ng pagkakataong mabuhay. Magaling, iyan ang paborito kong apo. Batang Chu. Tanda ko ang lahat ng pagyayabang mo. Ang pangarap mong bumangon mula sa pagkakalog mo ay isang handal na panaginip lang. Nagpupumiglas na lang siya bago ang kanyang katapusan. Ngayong nakalatag na ang aming bitag sa bawat sulok. Ikaw na ibon sa hawla. Huwag mo nang asahang makakalipad pa palabas ngayon. Ibon sa hawla. 10 taon na ang nakalipas, iyan din ang sinabi ninyo. Pero sa huli, hindi ba't nakatakas pa rin ako mula sa kamatayan? Xu Lingfeng, hindi lang ikaw ang nagbago mula noon. Kahit manalo ka pa sa unang 2 laban, hindi mo makakamit ang huling tagumpay. 3 araw na ang nakalipas. Ang inyong mga negosyo ay dumanas ng matinding dagok. Wala ka ng pag-asang makabawi pa. Sa ngayon, ang mga balita sa labas ay kumalat na sa buong mundo. Ang iyong Black Gold International ay naghihingalo na lamang. Kapag lumitaw na si Ginoong walang pangalan. Siguradong mas magiging kalunos-lunos ang sasapitin mo. Ngayon, hindi lang ikaw ang tuluyang babagsak, pati ang taong nasa tabi mo, at lahat ng alyansa sa mundo ng negosyo sa Haicheng ay idadamay namin sa iyong libing. Sige. Dahil ganyan ang gusto nyo, tingnan na lang natin ang mangyayari. Mukhang seryoso na ang 4 na mahalikang pamilya sa pagkakataong ito. Kung talagang matatalo si Sir Chu, ano na ang mangyayari sa amin? Ano pa nga ba ang magagawa natin? Kapag nanalo, ligtas ang lahat. Pero kapag natalo, katapusan na nating lahat. Huwag muna tayong magpadalos-dalos sa paghatol. Ang mundo ng negosyo sa Haicheng ay hindi kasing hina ng iniisip ninyo. Dahil pinili nating pumanig kay Sir Chu, magtiwala tayo na may sapat siyang alas sa kanyang kamay, upang manatili tayong matatag at hindi matatalo, dahil nasa iisang bangka na tayo. Ibibigay namin kay Sir Chu ang aming buong pagtitiwala. Lolo, bakit po kayo nandito? May ilang mga lumang kaibigan na naglakbay pa mula sa Shangjing. Ako, si Mudak Ian, bilang taga Haicheng, ay dapat lamang na magpakita ng mabuting pagtanggap. Mudak Ian, ikaw na matandang halimaw ka. Sa wakas ay nagpakita ka rin. Ilang dekada na ang lumipas sa isang kisap-mata. Ganyan ka pa rin. Nananatili sa isang sulok at naghahari sa sariling teritoryo. Pero sa huli, isang kabataan lang pala ang magpapabagsak sa iyo mula sa kinalalagyan mo. Talaga bang matatanggap yan ng kalooban mo? Ha 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 ha. Kaibigang Duan, bakit mo naman nasabi yan? Sa bawat henerasyon, laging may sumisigo na bagong talento. May mga susunod na sa ating yapak sa mundo ng negosyo. Dapat pa nga tayong magalak, hindi ba? Mudak Ian, hindi ko akalain na ngayong matanda ka na. Nawala na rin ang iyong tapang. Nagsimula ang lolo ko sa wala, at isa na siyang buhay na alamat. Syempre, hindi ito maihahambing sa minana ninyo sa mga henerasyon. Pero pagdating sa pagkilala ng tao, natatakot akong lahat kayong naririto, ay hindi man lang may kukumpara sa lolo ko. Pagkilala sa tao. Mukhang dito sa Haicheng, wala na talagang natitirang mga tunay na talento. Xu Lingfeng, sa pagkakataong ito, dapat mo nang makita. Kung hanggang saan lang talaga ang kaya mo. Makinig kayong lahat. Ngayong araw, ang pagtitipon ng 4 na mahalikang pamilya dito sa Haicheng ay isang napakalaking karangalan para sa mundo ng negosyo rito. Kung matalino kayo, mas mabuting tignan ninyo ng maigi ang sitwasyon. Ang kakampi sa akin ay uunlad, at ang kakalaban sa akin ay babagsak. Xu Lingfeng, hindi lahat ng tao ay kasing mangmang mo sa pagbasa ng sitwasyon. Para kang itlog na bumabangga sa bato. Mahusay na taktika, Fang Tianhua, hanggang sa araw na ito. Sa wakas ay nahanap ko na rin ang iyong galing. Pagdating sa pagmamanipula ng mga tao, may ibubuga ka rin pala. Ginawa lang nila ang tamang desisyon, yun lang. Ngayon, mayroon pa bang gustong magbago ng isip? Dahil nakapili na kayong lahat ng inyong panig. Inaasahan ko na sa mga susunod na mangyayari ay huwag kayong magsisisi. Ang mga nananatili sa likod ko ni Xu Lingfeng ay hindi ko pababayaan sa hinaharap. Sa halip na magyabang ka rito, isipin mo na lang kung saan ka pupulutin. Dahil ako, si Xu Lingfeng, ay may isang salita. Gagawin ko ang lahat ng aking sinabi. Xu Lingfeng, sana ay pag-isipan mong mabuti. Sa mga susunod, ang pamilya Duan ay hindi na magpapakita ng anumang awa. Iyan din ang sasabihin ko sa iyo. Ang tunay na pagkatao ni Xu Lingfeng. Kahit ako ay hindi ko pa lubos na maarok, kaya paano nyo iisipin kaya nyo siyang basahin? Huwag ng maraming salita. Malalaman din natin ang resulta mamaya. Sige, Ginoong Chu. Ako, bilang isang matanda na lumaban sa buong buhay ko, kahit na nasa dapit hapon na ako ng aking buhay, ay hindi magdadalawang isip na sumugal kasama mo. Kahit itaya ko pa ang Move Group ngayong araw. Gagawa ako ng paraan para sa tagumpay ni Ginoong Chu. Kung ganoon, mukhang masasayang lang ang pamilya mo. Kumusta kayong lahat? Narito na si Ginoong walang pangalan, Xu Lingfeng. Tapos ka na. Ang rooftop ng Central Plaza, matagal nang hindi naging ganito kasigla. Pagpupugay sa inyo, Ginoong walang pangalan. Huwag na kayong mahiya, lahat kayo. Ang pagpunta ko rito
ay para lamang maging tagapamagitan. Pero kung hindi magkakasundo, pipili rin ako ng isang panig na papanagan. Xu Lingfeng. Paano mo nagawang hindi irespeto si Ginoong walang pangalan? Bakit naman ako kailangang yumuko at sumunod sa kanya? Ginoo, sa tingin ko ay hindi na kailangan ng negosasyon. Malinaw na ang paninindigan ng samahan ng negosyante sa Haicheng. Itong si Xu Lingfeng ay wala talagang respeto sa inyo, at hindi man lang binibigyang halaga ang pagtitipong ito. Kung ganoon, sa tingin mo, ano ang dapat kong gawin? Sa pananaw ko po, dapat parusahan ng matindi ang taong ito. Ginoong walang pangalan, ano itong ginagawa ninyo? Sa tingin ko, ikaw ang taong walang respeto sa akin. May lakas ka pa ba ng loob na turuan ako kung ano ang dapat kong gawin? Ginoong walang pangalan, ako, paano mo naman po kayong pangahasang turuan sa gagawin nyo kahit gaano pa kalakas ang loob ko? Hindi ko pa rin kayo magagawang utusan. Mahusay ang pagkakasabi. Nakikita ko na kayong apat na maharlikang pamilya ay lalong nagiging mapagmataas at humble. Paumanhin po, Ginoong walang pangalan. Hindi ako marunong masikang ayos. Huwag niyo na po sanang patulan ng basurang ito. Ginoong walang pangalan, Baka naman po may maling pagkakaintindi rito. wala po talaga akong intensyong bastyusin kayo. Manahimik ka, basurang walang kwenta. Anong tinatawa-tawa mo? Natatakot ako na wala ka pang pagkakataon para maturuan ni Ginoong walang pangalan. Kaya naman pala tinatawag kang basurang walang kwenta. Hindi ako kasing baba mo. Binugbog na nga, nagagawa mo pang ipagtanggol. Xu, masyado ka nang nagiging mapangahas. Narito si Ginoong walang pangalan, pero paulit-ulit ka pa rin nagpapakita ng kawalang galang. Mukhang hindi ko na kailangang kumilos. Si Ginoong walang pangalan na mismo ang uubos sa'yo. At palalayasin ka sa mundo ng negosyo. Mabuti ang hangarin ni Ginoong walang pangalan. Natipunin tayo rito para bigyan ang mundo ng negosyo sa Haicheng ng huling pagkakataon para makabawi. Hindi ko akalain hindi mo man lang ito tatanawin ng utang na loob. Tama. Sanay na kami sa ganyang kayabangan mo. Pero napakataas ng antas ni Ginoong walang pangalan. Paano niya matotolerahan ng isang hambog na tulad mo? Para irespeto ko siya. Nagbibiro ba kayo? Ako, si Xu Lingfeng, ay lumilipod lamang sa langit, sa lupa, at sa aking mga magulang. Hindi ako luluhod sa kahit anong bagay sa mundong ito. Lalo na't alam na alam ko kung sino talaga siya. Xu Lingfeng, anong pinagsasabi mo? Kahit na hindi naman natin kailangang makipag-alyansa kay Ginoong walang pangalan, pero hindi rin kailangang kalabanin siya. Ang paggawa nito ay maglalagay lang sa atin sa alanganin. Apo, makinig ka na lang ng mabuti. Huwag mong gambalain si Ginoong Xu. Huwag kang mag-alala. Sa paraan ng paggawa ko ng mga bagay, hindi ako kailanman magiging pateros kalo. Xu Lingfeng, pinapayuhan kitang mag-isip muna bago ka magsalita. Ang tunay na mukha ni Ginoong walang pangalan ay kahit ako ay hindi pa nakikita. Paano mo nagagawang magyabang ng ganyan dito? Sa tingin ko, Nag-iimbento lang siya ng kwento. habang lalo kang nanlalaban, lalong magiging kalunos-lunos ang katapusan mo. Ginoong walang pangalan. Sa tingin ko, ang lahat ng ito ay dapat nang matapos at malinawan. Ang mundo ng negosyo sa Haicheng ay talagang minamaliit kayo. Isang kasalanang hindi mapapatawad. Oras na para burahin sila sa balat ng lupa. Tama. Kami lang ang dapat na maging huling panalo. Sige, Kung gayon, ipapakita ko sa inyong apat na maharlikang pamilya. ang matalo. Ginoong walang pangalan, ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi mo ba naintindihan ang mismong sinabi ko? Ginoong walang pangalan. Kung dati ay nagkamali ng salita ang suwail na anak na ito, panuluhuran ko siya para humingi ng tawad sa inyo. Huwag na huwag niyo po sanang gawing biro ang ganitong bagay. Ginoong walang pangalan. Kasalanan ko po ang lahat. Pasensya na sa walang galang sa inyo. Hihingi ako ng paumanhin sa inyo. Itong si Ginoong walang pangalan, bakit bigla niya itinoon ang galit? Sa apat na maharlikang pamilya. Baka isa na naman itong magandang plano ni Ginoong walang pangalan. Ito ba ang sinasabi ninyong masasandigan nyo? Mukhang hindi naman yata maaasahan. Ang larong ito, Hindi ba siguro matatapos ng ganito lang, di ba? Masyado namang nakakabagot kung ganoon. hoy, batang Xu. Anong kinalaman mo sa usapang ito? Binibigyan lang kami ni Ginoong walang pangalan ng kaunting leksyon. Hindi naman niya sinabing tutulungan niya kayo. Tama, kahit anong mangyari. Si Ginoong walang pangalan ay ang taong nasa likod ng aming apat na maharlikang pamilya. Kahit baliktarin mo man ang mundo. Hindi niya kami tatalikuran para sa iba. Nakakaaliw naman. Sinong nagsabing si walang pangalan ay kakampi ng inyong apat na maharlikang pamilya? Ginoong walang pangalan, alam kong may galit ka pa sa loob mo. Kung mayroon kang anumang hiling, sabihin mo lang at tiyak na susunod kami. Tiyak na susunod kami. Sige. Kung ganoon, hahayaan ko kayong sirain ang sarili ninyong kinabukasan. Sir Cheng, ikaw pala talaga si Ginoong walang pangalan. Ginoong Xu, Hindi ko akalain. ang galing ng panlilinlang mo. Napaikot mo kaming lahat. Kahit may hinala na ako, nagulat pa rin ako ng husto. Kung hindi ako nagkakamali, may mas matindi ka pang pasabog na inihanda. Siyempre, simula pa lang ito, ang pinakaimportanteng bahagi ay sa huli pa lalabas. Nainsulto ako ng isang. Hamak na katulong lang ng pamilya Chu. Fang Tianhua, karma mo na yan. Ano ba talagang nangyayari? Huwag mong sabihin ang nasa likod ng apat na maharlikang pamilya ay ang taong ito mula sa pamilya Chu. Hindi maaari, hindi maaari. Tama. Siguradong peke ang Ginoong walang pangalan na ito. Anong basehan mo para sabihing peke siya? May ebidensya ka ba? Syempre, noong araw na pumunta kami para makipagkita kay Ginoong walang pangalan. Nasa likuran lang namin si Xu Lingfeng. Matagal na niyang alam kung ano ang itsura at suot ni Ginoong walang pangalan. Kaya naman ngayong araw, nagdrama siya sa harap nating lahat. Ang layunin niya ay para lituhin tayo. Tama, may punto ka. Xu Lingfeng, wala ka talagang hiya.
Tama ang sinabi ninyo. Gusto ko lang ipaalala sa inyo, noong araw na yon, sa ating apat. Isa sa atin ang tunay na ginoong walang pangalan. Anong sabi mo? Inaamin ko, hindi ako si walang pangalan. Pero ang totoong ginoong walang pangalan ay si Ginoong Chu. Imposible. Paano mangyayari yon? Ang pag-atake nito sa negosyo ay direktang pinamamahalaan ng pamilya Duan. Hindi ako naniniwala. Na ang Black Gold International ninyo ay mas mapera pa kaysa sa pamilya Duan. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo kung gaano kalaki ang nawala sa pamilya Duan. At tingnan mo rin kung anong nangyari sa Black Gold ko. Senyor, may masamang balita. Ngayon, ang pamilya Duan ay nawala na ng mahigit 100 bilyon. Paano naman ang Black Gold? Halos walang nawala sa Black Gold. Mga walang kwenta, ituloy ang pag-atake. Durugin niyo sila hanggang sa hindi na nila kayanin. Lolo, huwag po. Ganito na ang kalagayan ng pamilya Duan ngayon. Kung magpapatuloy pa ito, tuluyan ng guguho ang pamilya Duan at hindi na makakabangon pa. Gian, ayos ka lang ba? Bitawan mo ako, ang dumi ng kamay mo. Huwag mo akong hawakan. Jian, anong nangyayari sa'yo? Fang Tianhua, hindi mo pa ba nahahalata? Ginagamit ka lang niya. Bilang kasangkapan para pagselusin si Chu Lingfeng. Sa paningin niya, mas mababa ka pa sa isang asong may galis. Jian. Totoo ba ang sinasabi niya? Sa puso ko. Kahit isang hibla ng buhok ni Kuya Chu ay hindi mo mapapantayan. Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo? Kay Kuya Chu, ang lahat ng ginawa ko ay para lang mabawi ang puso ni Kuya Chu. Talagang perwisyo ang batang Chu na yon. Kawawa ang apo ko dahil sa'yo. Matandang Duan, tumahimik ka. Ikaw ang palaging nagpapahamak kay Jian. Kung hindi dahil sa peking kasunduan sa kasal na ginawa mo 10 taon na ang nakakaraan. Hindi siya mahuhulog ng ganito kalalim. Ginamit mo lang siya sa simulat sa pool. Hindi mo deserve na maging kapamilya niya. Amo, tumigil na po kayo. Hindi na kaya ng pamilya Duan. Ano? Paanong nangyari ito? Bakit napakahina ng pamilya Duan ko? Akala niyo ba ang sinasabi kong 10 taong paghahanda ay biro-biro lang? Gamit ang pagkakakilanlan bilang ginoong walang pangalan, ay nakapasok na ako sa likod ng inyong mga operasyon. Matagal na akong handa sa lahat ng ito. Kayong apat na maharlikang pamilya. Sa lahat ng negosyong hawak ninyo, ay nakuha ko na ang lahat. Sa madaling salita, Ang lahat ng perang inilabas ninyo ay nasa kamay ko na. paanong nangyari ito? Sheng Yan, Xing Yun, simulan na ang pagkilos. Buwagin na ang apat na maharlikang pamilya. Masusunod, Young Master. Gawin na yan. Ay pa-bankrupt sila. Oh, ano, masaya ba kayo sa kinalabasan nito? Batang Chu. Napakasama ng ugali mo. Ginagawa ko lang sa inyo ang ginawa niyo sa akin. Marunong akong gumalang sa mga nakatatanda. Kaya sinabi ko sa inyong hahayaan ko kayong mamatay ng alamang dahilan. Young Master Chu, maawa po kayo, parang awa nyo na. Noong mga panahong iyon, naloko lang kami ng matandang Duan na iyan. Kaya lang naman namin kinalaban ng pamilya Chu. Tama po, Young Master Chu. Hindi ko talaga ginustong gawin iyon. Kami rin ay biktima ng pamilya Duan. Sinasabi na lahat ng pamilya Duan ay maingitin sa mga kakayahan. Ginamit lang din niya kami. Kayo. Lolo, ayos lang po ba kayo? Kuya Chu. Ngayong nandito na tayo sa puntong ito, ngayon ko lang napagtanto kung gaano karami ang pagkakamaling nagawa ko. Ang kaysa isang tagapagmana ng pamilya Duan, ay naging sapat na tanga para maniwala na ang isang kaaway ay magbabago pa. Pero Kuya Chu, ngayon na ang nangyari, ikaw na lang ang natitira sa akin. Huminto ka na, Miss Duan. Ang lahat ng ginawa mo ay pawang mga kahibangan at ilusyon lamang. Ang nararamdaman mo para kay Chu Lingfeng ay puro pagiging mapag-angkin lang at hindi tunay na pagmamahal. Sana ay maliwanagan ka na agad at muling bumangon. Ito ba talaga ang lahat? Puro ba talaga kahibangan ko lang ito? Master Chu, itong matandang si Duan, wala na siyang pag-asa. Nakapaghiganti ka na rin naman. Hindi mo ba ako pwedeng palampasin na lang? Tama po, amo. Sinisiguro ko, nasa susunod, sa pamilya Chu lang kami, susunod at tatalima. Ngayon nyo lang naisip ang humingi ng tawad. Ano ang ginagawa nyo 10 taon na ang nakalilipas? Kung may isa man lang sa inyong nanindigan. Para ipagtanggol ang pamilya Chu, hindi sana haantong sa ganito ang lahat. Gusto nyo bang palampasin ko kayo? Nananaginip kayo ng gising. 10 taon kong tinipon ang mga dokumentong ito. Narito ang lahat ng tungkol sa inyo. Ang mga ebidensya ng krimen nyo laban sa pamilya Chu. Sapat na ang mga dokumentong ito para mabulok kayo sa kulungan. Kung patatawarin man kayo ng aming amo. Pag-usapan na lang natin kapag nakalabas pa kayong buhay. Chu, hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Matagal na magkaibigan ang ating mga pamilya. Ituring mo man lang akong nakatatanda sa iyo. Master Chu, nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo na ako. Sige na, pakawalan mo ang lolo ko. Kailangan mo siyang palayain. Hinding-hindi na kita guguluhin kailanman. Fang Tianhua, mabuti kang apo. Walang kinalaman sa iyo ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Umalis ka na agad. Kung gusto mo akong balikan para mag-higanti balang araw, handa akong harapin ka kahit kailan. Kung ganoon, sasaksakin na lang kita hanggang sa mamatay. Kung ganoon, sasaksakin na lang kita hanggang sa mamatay. Apo ko. Ha ha ha. Ito ang napala mo sa pang-aapi kay Yanner. Mga tauhan, kalad ka rin sila paalis at ikulong. Doktor, tumawag kayo ng doktor, bilis. Lolo mo, ayos lang po ba kayo? Huwag niyo akong intindihin. Tingnan niyo ang apo ko. Mamamatay na ba ako?
Ngayon pa lang tayo nakalagpas sa lahat ng ito. Ayokong mamatay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Bilisan nyo, tumawag kayo ng doktor. Narito na ang baby. Ay, ang galing naman. Black hole sa mata. Alam mo ba kung paano gawin ito? Alam mo ba paano ito? Black hole. Tuturuan kita. Tama. Napakahusay, napakahusay. Hipan mo tapos pigain mo ng malakas. Tingnan mo. Masaya ba itong malaking bula? Anak. Tingnan mo, narito na ang tatay mo. Papa, sabi ni Lolo, wala na raw kwenta ang mga dyaryo ngayon. Puro tungkol sa iyo ang nakasulat doon. At tungkol kay mama. Bata ka pa, hindi mo pa naiintindihan. Ang tawag sa amin ng tatay mo ay magkapares na itinadhana ng langit. Huwag mong sabihin ang mga yan sa harap ng bata.